Sabi-sabi, sa kasalukuyang Daliang May, isang tao. Siya ay may kakayahang gawin ng lahat. Alam niya ang lahat. Ang emperador ay kanyang estudyante. Ang punong ministro ay kanyang estudyante. Pati ang nagbabantay sa hangganan General Prinsipe ay tinuruan din niya. Ang kanyang lakas ay pambihira dati upang protektahan ang kasalukuyang kamahalan sa matagumpay na pag-akyat sa trono. Pinangunahan ang 800 Imperial Guard sa kabila ng 10,000 sundalo ang tiyuhin ng dating prinsipe. Prinsipe Pingxi ay pinatay. Siya ay may likas na talino. Sa loob ng Daliang, kanyang mga tula ay inaawit sa lahat ng dako. Kahit sa mga bahay-aliwan, nag-iwan siya ng bakas. Ang kanyang alindog ay walang hanggan. Mula sa mga prinsesa ng hari, mga prinsesa ng mga probinsya, hanggang sa mga kortesa ng kabisera mga babaeng taga-nayon. Lahat ay nagbigay ng kanilang puso sa kanya, at ang taong ganito. Ay ako. Ginoo, umalis tayo nang walang paalam. Baka po magalit ang kamahalan. Sino ang makakaintindi sa isip ng kamahalan? Bukod dito, matagal na akong hindi opisyal ng korte. Wala siyang pakialam sa akin. Pero, nangako ang kamahalan sa akin na ikakasal ka. Ano ang sinabi mo? Ano na naman ang kamahalan? Wala. Manood ka na ng iyong tanawin. Ang babaeng ito ay kakaiba. Baka nasa menopause na. Kamahalan, umalis na siguro Jiang sa lungsod. Kailangan ko bang magpadala ng mga tao na sumunod ng lihim? Tama na. Ang guro ay pagod na sa loob ng 7 taon. Hindi ko na siya gustong abalahin. Ngunit siguro Jiang ay kasama bagaman si General May. Ngunit ang Qingping County ay malayo kung sakaling mapanganib. Tama. Kahit na ang guro ay napakalakas. Ngunit laging may kahinaan. Ganito, ikaw mismo ang sumunod. Tandaan, protektahan lang ng lihim. Huwag ipakita ang iyong pagkakakilanlan. Bumalik sa kabisera bawat buwan at mag-ulat sa akin minsan tungkol sa kalagayan ng guro. Opo. Bumaba na, Ginoo. Ilang beses ko nang sinabi, huwag mo akong tawaging Ginoo, tawagin mo akong Jiang o Jiangshi. Alam ko na, Jiangshi. Mabilis ba ang pagbabago ng babaeng ito? Baka naman gusto na niya itong gawin dati pa. Ginoo, yung mga nasa likod mga daga na sumusunod sa atin, kailangan ko bang alisin sila? Tama na, hayaan mo silang sumunod. Baka magamit natin sila minsan. Itabi mo ang kabayo sa kwadra. Pagkatapos, pumasok ka sa bahay at kumain tayo. Si? Kung gayon, Jiangshi, ingat ka. Guro, sandali. Ano yon, Manong? Guro, ngayon, nakita kita nag-ulat sa gobyerno para magbukas ng pribadong paaralan. Malamang, ikaw ay isang taong may malawak na kaalaman. Ayokong mapahamak ka. Mas mabuting lumipat ka na lang sa ibang bayan. Bakit naman? Kung hindi, walang connection. Papatayin ka ng pamilya Wang ng bayan. Patayin mo ako. Tatay, pwede bang ipaliwanag ang mga bagay na ito ng detalyado? Mahaba ang kwento nito. Sa aming bayan ng Qingping, ang pamilya Wang nitong mga nakaraang taon ay nagbabalak magtayo ng isang paaralan ng estado. Hinihiling nila na sa bayan, wala ng ibang pribadong paaralan. Ang mga matatalinong eskolar ay dapat sumali sa kanilang paaralan. Kung hindi, aalisin nila ang kwalifikasyon sa pagsusulit ng mga ito. Ngayon, maliban sa US Shan Academy na suportado ng isang mataas na opisyal mula sa Tianzhou, sino ang maglalakas loob na magbukas ng pangalawang pribadong paaralan? Sa maliit na kaso, sisirain ang iyong karatula. Babaliin ang iyong binti. Sa malaking kaso, direktang mawawala. Hindi man lang makita ang bangkay. Hindi ba namamagitan ng pamahalaan? Namamagitan, pero parang hindi. Noong nakaraang buwan, may isang scholar mula sa ibang lugar. Hindi naniwala. Nagbukas ng pribadong paaralan sa loob ng 2 araw. Maya-maya lang, natagpuan siya. Nalunod sa ilog. Sinabi ng pamahalaan na aksidenteng pagkarunod. Hindi man lang nag-imbestiga. Salamat sa impormasyon, tatay. May ideya na ako. Hindi pwede. Hindi ko lang kaya na makitang mawawalan ka ng buhay ng walang kabuluhan. Kunin mo. Ito ay iyong kalooban. At ito ay aking pasasalamat. Jiangshi, ang sinabi ni Tatay Zhang, kung totoo, itutuloy pa ba natin ang pagbubukas ng pribadong paaralan? Bumalik na lang kaya tayo sa kabisera? O kaya, magsumbong tayo sa gobyerno? Paparusahan natin ang mga ito. Magsumbong sa gobyerno? Ikaw, bata ka. Sumama ka sa akin sa mga taong ito. Bakit wala kang pagunlad? Kung magiging epektibo ang pagsusumbong, bakit ang pamilya Wang ay magiging ganito kayabang? Malamang ang lupa na ibinigay sa akin ng hukuman ay may problema rin. Posible nga iyan dahil kararating lang namin sa hukuman upang magulat na pagbubukas ng pribadong paaralan. Si Gobernador Lee, hindi man lang ginawa ang proseso at agad na ibinigay sa amin ang abandonadong bahay na ito. Ibinigay niya sa amin. Talagang hindi ito normal. Simula pa lang ba ay bitag na ito? Gusto ng pamilya Wang na monopolyuhin ang edukasyon para makakuha ng pampulitikang kapital. Gusto ni Liliang na umakyat sa pamamagitan ng Wang. Tumama tayo mismo sa kanilang target. Ano ang gagawin natin? Paano kung patayin natin silang lahat? Palagi ka na lang pumatay. Nawalan ka na ba ng bait? Nandito ako at si Z.
Hindi lang ilang mga loko-loko, kahit dumating lahat ng pribadong sundalo ni Wang hindi pa rin sapat Z. Ngayong gabi, alamin mo ang background ni Wang Ruhai at Liliang. At pati na rin ang tungkol sa scholar na nalunod noong isang buwan na si Yansan. Hindi lang dapat ituloy ang pribadong paaralan, kundi gawin itong maganda, tungkol sa mga maliliit na insekto. May mga ibon na kakain sa kanila. Ang sira-sira nito, kahit ayusin, baka abutin ng 5 o 6 na araw. Ang mga bagay na maaaring malutas ng pera ay maliliit na bagay lang, huwag magmadali. Tingnan muna natin kung may hindi tama. Jiang Shimai nag-report na pumatay ka at nagtapon ng bangkay dito. Sumama ka sa amin. Pumatay? Ngayon lang ako unang beses pumunta rito. Sino ang pinatay ko? Kung pumatay ka o hindi malalaman pag naghanap, hanapin ninyong mabuti. Epe Wang, may babaeng bangkay sa balon. Nahuli kang may ebidensya at magdedeni ka pa? Mga tao, gapusin siya, dalhin sa opisina ng distrito. In fire. Ikaw lalaban ka sa pag-aresto? Ito ay rebelyon. Tigil. Kunin ang bangkay. Huwag dudumihin ang lugar ko. Ang laki ng tapang nila, talaga nilang ginawa ang pagtatanim at pagpatay. Maganda ang paraan pero masyadong magaspang. Sa mga ordinaryong tao, baka epektibo nga lagi, pero sa pagkakataong ito, malas sila. Ginoo, masama ang balita. Nahuli lahat sila. Anong ikinakabahala mo? Dahan-dahan lang. Yung kutsero ni Jiangxi, napakalakas sa martial arts. Kakakuha lang namin sa kanila, ilang galaw lang niya, natumba lahat ang mga kapatid. Pinilit kong tumakbo pabalik. Kutsero? Isang kutsero lang? Ganyan kalakas? Opo, Ginoo, isang suntok ng kutsero. Pinalipad si Jiang Laosan ng 3 metro. Nakakatakot. Isang mahinang iskolar. May ganyan palang dalubhasa sa tabi. Tiyak na hindi ordinaryo ang pagkatao. Ngunit ang gulo ng pamilya Wang, simula nang nasangkot ako, natural, hindi na ako makalabas. Kung ganoon, Kapitan Wang, Narito po. subaybayan ng mabuti ang mga iyon. Tingnan kung ano ang gagawin ng pamilya Wang. Kung hindi aalisin ng pamilya Wang ang mga iyon, patayin, handa ka na dalhin. Ang opisyal na utos ko upang hulihin sila. Opo. Mga walang kwenta, mga tanga, hindi man lang mahuli ng gobyerno ang isang iskolar. Patawarin po, amo. Hindi naman kulang sa pagsisikap ang gobyerno, talagang sobrang lakas ng kutsero. 14 na opisyal, hindi siya malapitan. Ano naman kung malakas? Sa Qingping County na ito, hindi pwede maglaro ang mga dayuhan. Kaya niyang harangan ng espada. Kaya rin ba niya ang apoy? Ano po ang ibig sabihin ng amo? Ngayong gabi, magdala ka ng 5 tao. Sunugin ang bahay ni Jiangxi. Kahit si Jiangxi o yung kutsero, sunugin lahat ng 3. Opo, aayusin ko na ito. Sisiguraduhing malinis ang gawa, walang bakas. Tandaan mo, huwag hayaang malaman na ang pamilya Wang ang may gawa. Kapag natapos na ito, malaking gantimpala. Huwag kayong mag-alala, amo. Ginoo, uminom muna kayo ng tsaa. Buong umaga na kayong nakatingin. May nakita ba kayo? Ginoo, nagsaliksik na ako. Sa nakaraang kalahating buwan, wala sa bayan babaeng naiulat na nawawala. Malamang na taga-iba ang babaeng ito. Ang borda ng panyong ito ay estilo ng danan. Ang hairpin ay ganoon din. Karaniwang disenyo sa danan. Paalala ng sistema. Natuklasan na ang host ay may problema. Kailangan ba ng tulong mula sa sistema? Kunin ang mahahalagang pahiwatig ng kaso. Kailangan sistema ng mahusay na guro at mag-aaral. Mga 8 taon na ang nakalipas, noong ako ay nag-transmigrate, ang kinakailangang golden finger na nagising. Dahil dito, ang aking iba't ibang kakayahan ay unti-unting naging perpekto, kaya sa Daliang, nakuha ko ang ganitong katayuan. Paalala ng sistema. Unang pahiwatig. Ang sirang jade ay may nakatagong titik na Lee. Ito ay personal na gamit ng pamilya Lee ng Danan. Sagisag. Pangalawang pahiwatig. Ang babae ay pinainom ng gamot, pampatulog 3 araw bago. Hindi siya namatay sa pagkalunod. Pangatlong pahiwatig. Sa karawan ng babae, may kagat mula sa sinaunang tribo sa Timog Kanluran. Ginoo, ano ang nangyari? Kawili-wili. Ang kasong ito ay hindi lang sangkot ang pamilya Wang, kundi pati ang Danan, ang pinakamayamang pamilya ng mga ngalakal. At pati na ang tribo ng Lason sa Timog Kanluran. Ginoo, ano ang nangyayari sa inyo? Mukhang ang tubig sa Qingping County ay mas malalim kaysa sa naisip ko. Sige na nga, kung hindi nila ako gagalawin, ang mga problemang ito ay hayaan na lang kay Murong Shen. Mag-imbestiga ka ulit. Alamin mo kung mayroon kamakailan babaeng taga Jiangnan na pumunta sa Qingping County. O kaya sa pamilya Wang kung may mga taong pumapasok o lumalabas. At ang pamilya Li ng Jiangnan, tingnan kung may nangyari. Opo? Jiangxi, hindi ka natutulog sa kalagitnaan ng gabi. Bakit mo ako dinala sa kwarto mo? Sinasabi ko sa iyo, sabi ng nanay ko. Ang bagay ng babae ay sa asawa lang. Bata pa, anong nasa isip mo? Dinala kita rito. Para sa kaligtasan. Naiintindihan mo ba? Saan ako bata? Pagkatapos ng ilang taon, magiging magandang babae na ako. Kapag natapos na ang pribadong paaralan na ito, pakakasalan kita. Ay. Ang sinabi mo kanina,
Anong ibig sabihin na may panganib dito? Ang opisyal ngayon, nabigo siyang targetin tayo. Ang pamilya Wang, na siyang lokal na bully sa bayan, hindi basta-basta tayo pakakawalan. Kung ako ang nasa posisyon, madilim ang gabi, magandang pumatay. Ang sabi mo, gabi na ngayon iyon na ang oras para sila kumilos. Hintayin natin, ang mga nagiging lokal na bully tiyak na may kakayahan. Kilo. Masama, nasusunog ang bahay ni Jijiang. Tulungan nating patayin ang apoy. Umalis kayo. Bawal tumulong. Ang nangyari kagabi ginawa ng malinis. Ang dayuhang guro tiyak na nasunog na simula ngayon. Sa Qingping County walang mangahas na sumalungat sa atin agawin ang mga estudyante sabotahehin ang ating mga gawain. Amo masama, malaking problema. Anong kaanyuan ng pagmamadali? Bumagsak ba ang langit? Amo ang guro ay hindi namatay. Siya ay hindi lamang walang sugat, nagbukas pa ng pribadong paaralan. Sa silangang bahagi ng bayan ngayon ay nag-a-enroll sa pintuan. Anong sinabi mo? Napakalaking apoy kagabi. Paano siya hindi namatay? Tiyak na totoo, nakita ko mismo. Nagpost pa siya ng anunsyo sa pintuan na ang matrikula ay depende sa tao. Ang pinakamura 3 itlog lang ay makakapasok na. Ngayon maraming tao ang nagkumpulan sa pintuan. Mga musmos. Isang grupo ng mga musmos. Kahit isang walang kaya na guro ay hindi ninyo natalo. Amo, ano ang gagawin natin ngayon? Ang gurong ito ay malinaw na nais kalabanin tayo. Ano pa ang magagawa? Pumunta ka agad sa opisina ng distrito at hanapin si Magistrate Lee. Sabihin mo sa kanya, ang gurong iyon ay ang salarin sa kaso ng bangkay ng babae sa balon. Papuntahin siya agad na may mga tao dakpin siya. Huwag hayaang mabuksan ang pribadong paaralan. Opo, pupunta na ako. Guro, ang mga taong ito ay nagtipon ng matagal ngunit walang lumapit para mag-enroll. Marahil ay dahil sa pangalan ng pamilya Wang natakot. Ang pamilya Wang ang kumokontrol sa mga pagsusulit sa distrito. Natatakot ang mga tao na maghiganti sila, kaya normal lang ang pag-aalala. Guro, ako si Zhou Qiao, mula sa pamilya Zhou, negosyante ng tela sa bayan. Gusto ko pong maging alagad ninyo at mag-aral sa inyo. Hindi ba ito ang binata ng pamilya Zhou? Sabi nila, pilyo raw ito, hindi sumusunod sa karaniwang paraan. Pinalayas mula sa Yue Shan Academy. Ayaw din siyang tanggapin ng paaralan ng Wang. Walang guro sa buong bayan ang gustong turuan siya. Tama nga. Sabi ng lahat, matigas ang ulo ng batang ito. Hindi ito para sa pag-aaral. Akala ko ba, dito pa siya napunta? Ako si Yuan Fengsheng, apo ni Yuan Zikai sa bayan. Nais kong maging alagad ninyo. Sana po'y tanggapin ninyo ako. Itong si Yuan, binansagan siya ng guro sa paaralan na rebelde at suwail. Isa ring batang walang gustong turuan. Guro, ako si Li Fu. Mula sa baryo ng pamilya Li, anak ng magsasaka. Gusto kong mag-aral. 3 itlog lang ang dala ko. Tatanggapin niyo ba ako? Itong bata mula sa baryo Lee, sobrang hirap ng buhay. Sabi nila, bobo raw ito. Hindi man lang marunong sumulat ng sariling pangalan. Paano siya tatanggapin ng guro? Isa kang pilyo, isang rebelde, at isang mahirap na bobo. Lahat sila'y mga batang walang gustong turuan. Mukhang hindi magtatagal ang pribadong paaralang ito. Tatanggapin ko kayo. Simula ngayon, kayo tatlo ay magiging mga alagad ko, si Jiangxi. Pagbati, guro. Ang pag-aaral ay para maintindihan ang mga bagay, malaman ang mabuti at masama. Sana sa inyong pagbabasa, mahanap ninyo ang inyong direksyon. Bata pa kayo, mahaba pa ang dadaanan. Mag-aral kayong mabuti at sa hinaharap, maging kapaki-pakinabang sa bansa. Walang hiyang kriminal. Ikaw ay sangkot sa kaso ng babaeng bangkay sa balon, pagpatay at pagtatapon. Utos ni Alcalde Lee, dalhin ka namin ngayon din sa hukuman para litisin. Pulihin siya. Lumayas kayo. Hindi pumatay ang guro ko. Bakit niyo siya dadamputin? Ang hukuman ay nangangailangan ng ebidensya. Wala kayong ebidensya, bigla kayong pumasok sa paaralan at dudukot. Wala na ba kayong paggalang sa batas ng liang? Maraming misteryo ang kaso ng babaeng bangkay. Hindi niyo hanapin ang tunay na salarin. Sa halip ay pinaparatangan niyo ang inosente. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Huwag mo kaming takutin ng malalaking salita. Sumusunod kami sa utos ng alkalde. Iyan ang tama. Ngayon, ang taong ito, kailangan naming dalhin. Tingnan natin, sino ang hahadlang. Lumayo kayo. Huwag na kayo makipag-away. Sasama ako sa kanila. Pumunta sa hukuman. Guro, halatang gusto lang nilang. Desisyon ko na ito. Pagkaalis ko, alagaan mo ang 3 alagad. Ingatan ang paaralan. Hintayin si Zee na bumalik. Naiintindihan ko, guro. Huwag kayong mag-alala. Ang paaralan at mga alagad, aasikasuhin ko. Mag-aral kayo ng maayos. Bababa ako agad. Tara na. Panginoon, may malaking problema. Anong ikinakabahala mo? May problema ba sa illegal na asin? O nagkagulo ang mga bandido sa hangganan? Ganyan ba kalaking problema para pumasok ka? Panginoon, ito ay tungkol sa Qingping County Ginoong Jiangxi. Siya ay inaresto ni Li Liang sa kasong pagpatay at pagtatapon ng bangkay at ikinulong sa bilangguan ng korte.
Ulitin mo si Ginoong Jiang. Totoo po, ang ating informante sa Qingfeng County ay nagpadala lang ng balita. Si Li Liang at ang pamilya Wang ay nagtutulungan. Una, nagtapon sila ng bangkay sa balon ng paaralan upang siraan siya. Kagabi, pinasunog nila ang bahay gamit ang 3 tao. Nakaligtas si Ginoong Jiang. Ngayong araw, pagbubukas pa lang ng paaralan, diretso siyang hinuli ni Li Liang at ikinulong sa bilangguan. Napakasamang opisyal. Sa teritoryo ko sa Tianzhou, mga hasilang galawin si Ginoong Jiang. Ilang ulo ba ang dala niya? Panginoon, ano ang gagawin natin ngayon? Ipadala ang utos ko. Narito po. Maghanda ng 50 silver guard. Ikaw ang mamumuno. Pumunta agad sa Qingping County at kunin siya sa korte. Kinig kang mabuti. Kung mawalan ng isang higla ng buhok si Ginoong Jiang, babalatan ko kayong lahat. Kung sumuway sina Li Liang at Wang, huwag nang magtanong, puputulin ang ulo nila. Opo, susundin ko po. Ginoong Jiang, nagtiwala ka sa akin, kaya ka nagtago sa Tianzhou. Ako, Chu Hechi, hindi ka pababayaan kahit kaunti. Jiangxi, ikaw ang may gawa nito? Jiangxi, ang kaso ng bangkay sa balon may matibay na ebidensya. Maaring bigyan kita ng buong libing kung hindi ka makakalabas ng bilangguan na buhay. Ikaw, isa na lang araw ang natitira. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Ang ginawa mo at ng pamilya Wang ang mga maruruming bagay bawat isa sapat para bitayin ka ng 3 beses. Sa loob ng isang araw, kung susuko ka at aaminin ang mga kasalanan, baka maiwan kang buo ang katawan. Si Ginoong Jiang ay nadakip at nasa bilangguan. Ano pang silbi ng pag-aaral? Ate, sa tingin mo, si Ginoong Jiang makakabalig pa kaya? Baka direktang mahatulan ng 3 kasalanan. Ang paaralan natin ay tuluyang mawawala. Ang usapin ni Ginoong Jiang ay hindi dapat pinapakialaman ng mga bata tulad ninyo. Dahil pumasok kayo sa pribadong paaralan na ito, dapat pagtuunan ninyo ang pag-aaral. Pero, nahuli ang mga guro. Paano kami mag-aaral? Natural, ako ang magtuturo sa inyo. Totoo ba yan? Ate, nag-aral ka rin ba? Oo naman. Sino bang tingin mo sa akin? Hindi lang ako nag-aral. Marami pa akong nabasa. Sige, tigilan na ang usapan. Habang wala pa ang guro, unahin nating ang unang pahina ng Analects, kilalanin at alamin. Ah? Talagang magkaklase tayo? Mahal na Ginoo, may kakaiba sa Chungking Mansion. Oo, anong kasong smuggling na naman na dapat mong ikabahala? Mahal na Ginoo, ang Silver Armor Guards ng Chungking Mansion Silver Armor Guards ay 12-dosenang umalis ng palasyo kagabi patungo sa labas ng lungsod. Ayon sa balita, patungo sa Qingping County. Anong sinabi mo? Qingping County. Oh, tiyak na tiyak. Tiyak na tiyak. Biglang nagpadala si Chu Hechi ng Silver Armor Guard sa Qingping County. Baka may nakaalam ng lihim kong plano? Baka natuklasan ito? Agad na sundan ng Silver Armor Guards. Bantayan ang bawat galaw nila. Anumang pangyayari, iulat agad. At, maganda ng express delivery, sumulat ng lihim na ulat sa kabisera. Iulat sa emperador. Sabihin na si Chu Hechi ay naglipat ng mga gwardiya, nakikialam sa pamamahala ng estado, nagtipon ng militar, at nagbabalak na mag-alsa. Opo, gagawin ko na po iyan. Sabi ko, Ginoong Li, kahapon inaresto mo ako nang walang paglilitis at inihagis sa bilangguan, ngayong madaling araw ay dinala mo ako sa hukuman. Hindi ba ito lumabag sa batas ng Dakilang Liang? Kung sumusunod ba ako sa batas, hindi mo dapat pakialaman. Ang kaso ng babaeng bangkay sa balon ay may matibay na ebidensya. Ikaw ay dalubhasa sa martial arts, madali para sa iyo ang pumatay at magtapon. Ang babaeng ito, hindi mo maaalis ang pagkakasangkot. Talagang malayo ang emperador. Murong Shen ang Murong Shen. Ang iyong administrasyon ay nagulo ng ganito. Sa huli, ako pa ang mag-aayos. Bakit wala kang masabi? Sinta, wala akong masabi sa iyo. Kung gusto mong hatulan, hatulan mo na agad. Kung hindi, baka hindi na maghintay ang oras. Matalas ang dila. Pigilan ninyo siya. Si Jiangxi, guro ng pribadong paaralan sa Qingping County, lumabag sa batas, pumatay ng isang babaeng taga-timog, walang kapatawaran ang kanyang kasalanan. Ipinapahayag ko ang iyong sentensya, kamatayan sa pamamagitan ng pagputol ng ulo. Narinig mo na ba? Kahapon, sa bulwagan ng hukuman, ang dayuhang guro na nilitis ay hinatulan ng Alkalde Li ng agarang pagbitay. Totoo ba yan? Mukhang edukado naman ang gurong iyon. Maaaring siya ang mamamatay tao. Walang duda. Nakapagdesisyon na si Alkalde Li. Sabi nila, may matibay na ebidensya. Hinihintay na lang ang araw ng pagbitay. Sayang naman, 3 itlog lang ang singil sa estudyante. Isang mabuting guro. Saan ka pa hahanap ng ganyan? Tahimik lang. Ito ang paaralan ng gurong iyon. Baka may makarinig sa atin. Ang gurong iyon ay may pambihirang kakayahan. Tiyak na hindi siya matatalo sa maliit na hukuman na ito. Ngunit ang parusang agarang pagbitay. Ate Roy, balita sa bayan na hinatulan ng agarang pagbitay ang guro. Totoo ba ito? Bakit ka nag-aalala? Ang kakayahan ng guro
ay hindi kayang pigilan ng Qingping County na ito. Pero, iyon ay agarang pagbitay. Hindi naman natin pwedeng walang gawin, di ba? Ang magagawa mo ay kabisaduhin muna ang dapat mong aralin. Ang ipinamemory ko sa iyo kahapon, ang Schwer na bahagi ng Analex, kabisado mo na ba? Ang bahaging iyon ay masyadong maraming detalye. Hindi ko pa ito lubusang kabisado. Kung hindi mo pa kabisado, mag-aral ka na agad. Ano? Gusto mo bang hawakan ko ang libro at salita sa salita? Ha? Bantayan ka hanggang matapos? Ha? Wag. Mag-aaral na ako ngayon. Makakabisado ko ito agad. Guro Jiang. Ako, Li Liang, ay laging gumagalang sa mga edukado. Sa mundong ito, lahat tayo ay naghahangad ng katanyagan at kayamanan. Hindi ko rin nais na gawing sobra ang mga bagay. Ganito na lang. Kung ngayon ay aamin ka ng iyong kasalanan at pumirma sa dokumento, agad na dadalhin ang iyong mga tao at lalayo sa Qingping County, hindi na babalik kailanman. Ako mismo ang magpapalaya sa iyo. At kalimutan na ang nakaraan. Gobernador Lee, ang hatol na agarang pagbitay ay ipinahayag mo na sa hukuman. Iniis ko na rin ang mga parusa. Ngayon, sabihin ng mga ito, huli na ba? Ibig sabihin, talagang gusto mong labanan ako. At ang angkanwang ng Qingping County hanggang sa wakas? Hanggang sa wakas. Gobernador Lee, masyado mong iniisip na mataas ang iyong sarili. Mabuti, dahil hindi mo tinanggap ang aking alok. Gusto kong makita kung ngayon ikaw ang mawawala o ako ang mananatili. Mga tao, ihanda ang karwahe. Dalhin ang 3 bilanggo sa lansangan para ipahiya sa publiko. Agad na dalhin sa lugar ng pagbitay. Ngayon, sa oras ng tanghali, isa katuparan ang pagbitay. Isa katuparan ang pagbitay. Opo, mahal na Ginoo. Bilisan nyo pa. Mas mabilis. Sa utos ng ating Panginoon, pumunta sa Qingping County upang iligtas ang isang tao kung maantala, magbabago ang sitwasyon. Kung si Ji Jiang ay nasa opisina ng county, may mangyaring mali. Hindi ko kayo mapoprotektahan kahit isa. Oo, pangalawang pinuno. Sinong duwag na iyan? Ang maglakas loob na humarang sa palasyo ng Chu Duke, ang daan ng Silver Armor Guard. Si Ji Jiang ay nasa Qingping County ngayon. Tiyak na nasa panganib na siya. Gusto nila pigilan ang ating pag-unlad. Jiang Xiaowei, magdadala ako ng 2 tao at mauuna pumunta sa Qingping County upang iligtas. Ikaw, kasama ang natitira, linisin ang mga bandidong ito. Pagkatapos, sundan agad. Pangalawang pinuno, marami sila. Masyadong delikado na pumunta ka na mag-isa. Mahigpit na utos ng Panginoon na protektahan si Ji Jiang ng buo, Antu. Sa bawat sandaling pagkaantala, lalong nasa panganib si Ji Jiang, sumunod sa utos. Si Jiangxi ay pumatay at nagtapon ng bangkay. Ito ang dayuhang scholar, mukhang disenteng tao. Pero ginawa niya ang pagpatay ng tao, pumatay ng tao, at gusto pang sa ating magbukas ng pribadong paaralan sa Qingping County. Masyadong itim ang kanyang puso. Kaya pala ang pamilya Wang at Lily ang makakapangyarihan monopolyo sa edukasyon. Niloloko ang mga tao. Ang mga tao ay walang kaalaman. Kaya't palagi silang pinaakay ng iba. Biktima ng iba. Isang araw, gagawin ko ang buong dalyang. Lahat ay kayang mag-aral. Lahat ay makakilala ng tama at mali. Malinaw ang itim at puts. Bilisan mo, huwag maantala. Ang oras ng pagbitay sa tanghali. Maraming salamat, Bayani May, sa pagligtas at inalam ang katotohanan para sa aming pamilya. Malaking utang na loob ang pamilya Lee ay hindi makakalimot. Huwag mo akong pasalamatan. Tatanungin lang kita, noong araw ng pag-atake, ano ang kalagayan ng inyong binibini? Sagot sa iyo, Bayani. Noong pag-atake, ang pangalawang binibini ay agad na nagdesisyon. Nagpalit ng damit, kasama ang kanyang personal na katulong, nakihalo sa mga kutsero, tumakas sa gitna ng kaguluhan. Ngayon, may balita mula roon. Ligtas na nakauwi sa kanilang tahanan sa Jiangnan, walang kahit isang galos. Kaya pala si Wang Chuqing pagkatapos, galit na galit dahil maling tao ang dinukot upang itago ang krimen. Pinatay ang katulong at kasama si Li Liang nagsabwatan at pinagtakpan si Guro. Maghintay kayo rito, pupunta ako at babalik. Ngayon, gagawin ang pagbitay kay Guro. Kailangan kong dalhin ang tunay na salarin sa lugar ng pagbitay upang linisin ang pangalan ni Guro. Bantayan nyo ng mabuti. Paligid ng lugar ng pagbitay. Walang sino man ang maaaring lumapit. Mga hindi autorisadong tao. Papakalat lahat. Mahal na Ginoo, dumating na ang oras ng tanghali. Dumating na ang maswerteng oras. Bitay agad isagawa ang pagbitay.
Tigil ang pagpatay. Sino ka at nangahas kang pumasok sa lugar ng pagpapatupad ng batas? Paghadlang sa pagbitay ng korte? Naghihimagsik ka ba? Ako ay mula sa Chino Mansion Deputy Commander ng Silver Armor Guard, apo ng Duke, ng Zhenguo, ng Dakilang Liang. Ako si Liang Feng. Inutusan ako ng prinsipe ng Chu upang siyasatin ang pamamahala ng mga lalawigan. Narinig ko na may maling kaso dito. Kaya pumunta ako para alamin ang katotohanan. Kayo ay... Ganito ang kilos. Gusto ba ninyong hadlangan ang aking investigasyon? Ang taong ito ay nagpapanggap na sundalo ng gobyerno. Pumasok ng walang pahintulot sa lugar ng pagpitay at balak na agawin ng bilanggo. Huliin siya, patayin ng walang awa. Yan lang? Sinta ko. Alam mo bang mamamatay ka na? Ano pang hinihintay ninyo? Patayin ninyo sila. Patayin sila. Pagkatapos nito, bibigyan ko kayo ng 100 tael na ginto. Kamusta ka? May sugat ka ba? Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, noong panahong iyon, napalibutan ako ng 4,000 kawal. Nakaalpas ako at napatay ko sila. Ang maliit na ito, walang anuman. Iba iyon. Hindi ba ito mabaho? Umalis ka. Sino yan? Nangahas pumasok sa bundok ng itim na hangin? Sawang-sawa ka na ba sa buhay? Kamahalan. Ito ang lihim na ulat mula sa Qingping County. Mabuti! Mabuti namang alkalde ng Qingping! Mabuti namang lokal na makapangyarihan. Ang aking Dakilang Liang ay nabulok hanggang sa ganitong antas. Si Chu Hechi ay nakaupo sa Qianzhou. Si Liang Feng ay tao ng Chino Mansion. Ang kaligtasan ng aking guro ay tiyak na ligtas. Nais ko na noon na sa pamamagitan ng pagsusulit na ito ayusin ang pamamahala ng lahat ng lalawigan. Ngayon ay tama na. Gamitin natin ang pagsusulit na ito bilang dahilan upang alisin ang mga tiwali sa palasyo. Patayin ang lahat ng walang kakayahang opisyal. Siguradong makikita ng yumaong emperador na ang kaharian ng Dalyang ay hindi papayag na maghari ang mga maruruming daga. Patuloy na bantayan ang mga galaw sa Qianzhou. Kung may anumang epekto o kakaibang kilos ni Ginoong Jiang, iulat agad sa akin. At saka, dalhin ang lahat ng mga kaso ng pandaraya sa pagsusulit at katiwalian ng mga opisyal mula sa bawat lalawigan. Sundin ang utos. Maawa ka, Ginoo. Lahat ng kayamanan sa kuta ay sa iyo. Huwag mo lang patayin ang hamak kong buhay. Tatanungin kita. 2 linggo ang nakalipas. May isang grupo ng mga mangangalakal mula sa Danan na dumaan sa kalsada sa paanan ng bundok. Oh? Talagang may grupo ng mga ngalakal mula sa Danan na may dalang maraming kargamento kasama ang kanilang mga pamilya. Ikaw ang may gawa? Hindi ako. Tiyak na hindi ako. Ang pamilya Wang sa Qingping County, ang ikatlong anak na si Wang Chuqing. 2 linggo siyang pumunta sa kuta at humiram ng 20 tauhan para hadlangan ang isang mayamang negosyante mula sa Danan. Binayaran niya ako ng 500 pirasong pilak. Paano ko tatanggihan ang pamilya Wang? Kaya napahiram ko ang mga tauhan. At pagkatapos, nagtagumpay ba siya? Ayon sa mga tauhang bumalik, nahuli nila ang tao pero nagalit si Wang Chuqing. Parang mali raw ang nakuha nila. Ang dapat niyang hulihin ay ang pangalawang anak na babae ng pamilya Li. Pero ang nahuli nila ay isang personal na katulong. Wala nang balita ang katulong pagkatapos. Hindi na ako nagtanong pa. Ginoo. Kaya pala inutusan ako ng Ginoo na alamin ang kinaroroonan ng babaeng taga-Danan. Ang ugat ng lahat ay si Wang Chuqing. Ginoo, nasabi ko na lahat ng alam ko. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Hindi na ako maglalakas loob na gumawa ng kasamaan. Buong umaga na ang batang ito sa eskwela. Huwag kang makinig sa ingay sa kalye at tumakbo sa lugar ng pagpapatupad. Doon ay puro patayan at labanan. Paano kung masaktan siya? Ate, nag-aalala po kayo kay Xiaofu? Oo nga, kumalat na sa buong baryo. Ang lugar ng pagpapatupad sa bayan, may malaking nangyari ngayon. Puputulan ang ulo ng isang nagngangalang Jiang, isang guro na, guro. Hinarang ng mga sundalo. Nagkaroon ng malaking gulo. Ang gurong iyon ang nagtuturo kay Fu at sa iba, Ginoong Jiang na nagtuturo ng pag-aaral. Natatakot ako na baka maglaro lang si Fu at tumakbo para manood ng palihim. Ginoong Jiang? Oo nga, kara-rating lang sa ating bayan. At si Alcalde Li ay naglagay ng kasong pagpatay. Buti na lang may tumulong sa kanya ngayon.
Huwag kang mag-alala ate. Si Xiaofu ay mahinahon. Hindi siya pupunta sa ganoong lugar para makialam. Dahil may tumulong kay Ginoong Jiang, tiyak na walang problema. Huwag masyadong mag-alala. Tumigil. Ang bakuran ay mas malaki pa kaysa sa amin. Tiyak na hindi ito mabuti. Tumigil at huwag lumapit. Ah, Ginoo, patawarin mo ako. Pakiusap, maawa ka. Pakawalan ng anak ko. Gaano karaming pilak at lupa ang gusto mo? Ibibigay ko lahat. Ibibigay ko lahat sa iyo. Pwede. Madaling patawarin ang buhay ng anak mo, kapalit ng buhay mo. Ano sa tingin mo? Wala kang bayag. Puro duwag ang pamilya mo. Ginoo, maraming tao at mata dito. Ang pagpapahirap sa publiko ay labag sa batas ng korte. Mas mabuti kung ang tiwaling ito ay dalhin sa bulwagan ng bayan. At doon siya, lubusang tanungin at hatulan. Mabuti rin. Dalhin natin siya sa bulwagan ng bayan at lahat ng ebidensya. Ruoi, ikaw muna ang maghatid sa 3 bata pabalik sa eskwela. Ashi, Ang bagay dito, ako at si General Liang ang bahala. hindi ako babalik. Sasama ako sa iyo. Ginoo, gusto rin naming sumama sa'yo. Gusto naming makita ng sarili naming mga mata ang pag-amin ng tiwaling ito. Dalhin na. Dapat parusahan ng mahigpit ang tiwaling ito. Jiangxi, huwag mong abusuhin ang kabaitan. Iniisip mo ba na ikaw ay isang makatarungang hukom, isa ka lang guro na walang kwenta, at maglakas loob na makialam sa mga bagay ng bayan? Sinasabi ko sa iyo, kapag dumating ang mga opisyal mula sa korte, mabibigyan ka ng parusa. Ang babaeng ito ay talagang maganda, sumasama sa isang dukhang guro. Ano ang saysay? Mas mabuting sumama ka sa akin. Siguro kung kakain ka ng masarap at iinom ng masarap, magsusuot ng ginto at pilak, hindi ba mas mabuti ito kaysa sumama sa kanya na laging naghihirap? Hanapin si San, Gay. Ang iyong katungkulan ay ibinigay ng korte at ng mga mamamayan ng distritong ito. Dapat kang maging magulang ng mga tao rito. At ang layunin ay ang pagpapala sa lahat. Nakatayo ka rito. Ibig sabihin ay pinagkakatiwalaan ka ng korte. Hindi ka ginagalaw ni General Liang at kinikilala ka pa ng mga mamamayan. At ikaw naman, Liliang, ang iyong ginagawa ngayon, mayroon pa bang kahit katiting na dignidad ng isang opisyal? Guro, wag na kayong makipag-away. Kung magpapatuloy pa ay may mamamatay. Kalad ka rin sa loob. Opo. Mahusay ang pagkakatama. Parusahan ang tiwaling opisyal. Ang pamilya Wang at ikaw, Liliang, ay nagtulungan. Sinusubukang gawing lahat ng estudyante sa Qingping ay mula sa palasyo ng Wang para sa paggamit ng Wang. Ang bagay na ito ay normal. Ang pagpasan sa gastos sa pag-aaral at kapag nagtagumpay ang estudyante ay tulungan sila ay karaniwan lamang. Ngunit si Wang Ruhai ay masyadong sakim. Gusto niyang makuha ang utang na loob ng mga estudyante sa bayan, ngunit ayaw niyang gumastos ng pera at pagsisikap. Dinaya ang mga estudyante papasok sa palasyo. Hindi lamang pinagsamantalahan ang kanilang pera, kundi pinigilan din ang kanilang kalayaan at itinuring sila bilang mga alipin. Kaya sa mga estudyante, may isang tao na sa ilalim ng dilim. Sumulat ng liham ng reklamo, ibinigay sa kanyang malayong kamag-anak na ang pamilya Li ng Jiangnan. Sinusubukang ipalabas siya ng pamilya Li. Hindi inaasahan na tumagas ang balita. Ninais ni Wang Ruhai ang yaman ng karavan at ninais ng ikatlong anak ng Wang ang pangalawang anak na babae ng Li, si Li Yunshuang, kaya nagkasundo ang mag-ama. Nang hiram ng tao mula sa Baozi Mountain, nagkunwaring tulisan, nagtago sa daang dadaanan ng caravan ng Li family at nagplano ng pagpatay. Buti na lang matalino ang anak na babae ng Li family. Lagi siyang nagpapalit ng pagkakakilanlan kasama ang kanyang alipin kapag lumalabas. Kaya nakatakas siya sa pagpatay at nakabalik sa Li family ng Jiangnan. At ang ikatlong anak ng Wang, nang malaman na ang alipin ang pumalit, sa galit ay ginahasa at pinatay ang alipin hanggang mamatay at itinapon sa balon sa bakanteng lote ng pribadong paaralan. Tamang-tama, makalipas ang 3 araw, dumating ako. Ikaw na Alkalde Li ay nagplano na maaaring tanggalin ako, 7 guro sa pribadong paaralan at maaaring i-frame ang pagkamatay ng babae, 2 ibon sa isang bato. Kaya nagkaroon ng pagbitay sa execution ground. Tama ba ang sinabi ko? Liliang, tanong kita, sa lahat ng iyon, alin ba ang hindi mo mismo ginawa? Alin ba ang may kahit kalahating kasinungalingan? Ikaw ay isang opisyal ng korte, kumakain ng sweldo ng mga mamamayan, ngunit nakikipagsabuatan sa mayayaman, binabaliwala ang buhay, nag-frame ng mga inosente, umaamin ka ba sa kasalanan? Hindi ba isa lang siyang hamak na guro? Darating ang gobernador para iligtas ako. Ako ay isang opisyal ng korte.
Li Liang, tinatanong ka ni Jijiang. 10 taong pagsusumikap sa pag-aaral. Isang araw, pumasa sa pagsusulit. Mula sa anak ng magsasaka. Naging alkalde. Napakahirap. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ang mga ginagawa mo, karapat-dapat ba sa sarili mong nag-aral ng mabuti noon? Karapat-dapat ba sa mga nagbigay ng lahat ng iyong mga magulang na sumuporta sa iyong pag-aaral? Karapat-dapat ba sa mga mamamayan ng Qinghe? Ang laki ng iyong kapangyarihan, mga tao ng palasyo ng Chu, naglakas loob sa hukuman ng Qingping, litisin ng lihim ang isang opisyal ng gobyerno. Iniisip niyo ba na ang tanggapan ng prefecture ng Tianzhou ay isang dekorasyon lamang? Deng Kang, bakit hindi ka nanatili sa tanggapan ng prefecture at pumunta sa Qinghu County? Ang palasyo ng Chu ay nagsasagawa ng kaso. Ikaw, isang katiwala ng prefecture, ay naglakas loob na makialam? Si Ji Li ay isang opisyal ng gobyerno. Kayo ay litis ng walang utos. Wala ba kayong paggalang sa batas at sa tanggapan ng Tianzhou? Katiwala Deng, iligtas mo ako. Mangyaring gawin ang katarungan para sa akin. Mga tauhan, protektahan si Ji Li, pati si Jiangxi. Dalhin ninyo sa prefecture para litisin. Sino ang maglalakas loob na galawin si Jijiang? Mga sulat sa pagitan ng pamilya Wang at mga tulisan. Pagkumpisal ng pagpatay sa mga mangangalakal. Pirma ni Li Liang sa paghahati ng mga nakaw. Mga testigo at ebidensya ay narito. Katiwala Deng, ngayon, dadalhin mo pa ba kami pabalik sa prefecture? Anong krimen ang ginawa ninyong dalawa? Bakit hindi kayo umamin? Ginoo, lahat ay ginawa ng magamang Wang. Wala akong alam. Kalokohan, ikaw ang tumanggap ng pilak ng aming pamilya. Nagplano na siraan si Jiang upang monopolyuhin ang mga pribadong paaralan sa county. Tingnan mo ang batang iyon. Tigilan mo ang dalawa. Pagkatapos iulat, gawin ang huling desisyon. Ginoo, maawa kayo. Ayaw mong lumabas? Talagang pumunta ako para maging isang guro. Mas mabuti ng mahinahon. Hoy, narinig mo na ba? Ang pamilya Wang ay kinumpiska ang ari-arian. Totoo ba o hindi? Siyempre totoo. Tama na ang tawa. Simula bukas, mag-focus sa klase. Mag-aral ng mabuti. Maghanda para sa eksamen. Ang ebidensya laban kay Li Liang at pamilya Wang ay tiyak. Ang Silver Armor Guard ng Chu Dukedom ay ganap na nakialam. Si Jiangxi ay isang ordinaryong tao lang, pero pinaglingkuran siya ng Silver Armor Guard ng may paggalang. Ihatid ito ng 800 milya na express, diretso sa prefecture ng Tianzhou. Iabot ito kay Ji Zhang mismo. Walang kahit anong pagkaantala. Susunod ako, Ginoo. Uling pagkain na ito. Kumain at uminom ng mabuti. Baka maging gutom na multo sa daan. Opisyal ako ng korte. Hindi niyo ako pwedeng patayin. Tara na. Li Liang, Wang Chuqing, kumain na. Kumain na. Zhou Qiao, matalino ang batang iyon. Sa pang-araw-araw na aralin, hindi pwedeng gaya ng ordinaryong guro ang kanyang pagtuturo. Dapat may kritikal na pag-iisip at pantay na pamamaraan. Yuan Fengsheng. Mahilig mag-isip at tahimik. Baka dapat siya ang self-study at ako ang magpaliwanag bilang suporta sa kanyang paraan ng pag-iisip. Kailangan itama ang pagkakamali. Tungkol naman kay Li Fu, maingat at mapagmasid. Madaling maapektuhan ang kapaligiran. Ang pag-aaral ay dapat sa praktika. Ang pag-alam ay nagmumula sa pagsusuri ng mga bagay. Ang tatlong ito, talagang nagbibigay sila sa akin ng mahirap na problema. Simula ngayon, araw-araw kailangan kayong sumulat ng isang policy essay. Kayo, tatlo, sa bawat isa sa inyong essay magbigay ng mga tanong at opinyon. At isulat ito sa essay ng isa't isa, pagkatapos baguhin, ibigay sa akin para suriin. Naiintindihan ba? Opo. Ang sabi ni Confucius, matuto at magsanay palagi. Isang buwan na lang, magkakaroon ng batang pagsusulit. Sa oras na iyon, sasamahan ko kayo sa lungsod para kunin ang pagsusulit. Bihira kitang makita na nag-daydream sa klase. Ano bang iniisip mo? Wala lang. Malapit na ang batang pagsusulit, naisip ko lang kung dapat bang anyayahan ang pamilya ng tatlong batang ito sa paaralan para magkita. Guro, anyayahan niyo po ang pamilya ko. Pwede bang ang nanay ko na lang? Ayokong kasama ang tatay ko. Bata pa ang nanay ko. Hindi pwede iyon. Ang tatay mo ang ulo ng pamilya. Bakit ang nanay lang at hindi ang tatay? Pwede. Ang galing. Guro, sasabihin ko po sa inyo, may ate si Li Fu sa bahay. Noong pumunta kami ni Feng Sheng sa bahay nila, ang ganda ng ate niya. Ako. Sabi ko na nga ba, hindi ko siya ate. Nakatira lang siya sa bahay namin. Siya. Nagbabayad siya ng upa. Tama na. Mag-concentrate na kayo sa pag-aaral. Sa makalawa, isama niyo ang inyong pamilya sa paaralan para magkita-kita. Opo, guro. Umuwi na si Fu. Magpahinga ka muna. Hindi pa luto ang kanin. Inay,
Sabi ni Guro Jiang, sa makalawa, inaanyayahan tayo kumain sa paaralan. Sasama ka ba? Fu, hindi sa ayaw ni inay. Pero ang mga gawaing bahay at bukid ay abala talaga. Talagang walang oras. Kung hindi pupunta si tita, si Fu, pwede ba akong sumama? Pupunta si Ate Yun Shuang. Siyempre, pwede. Pero, totoo ba ito? Oo, dahil tinawag mo akong ate, natural sasama ako. At saka, interesado ako sa Guro Jiang mo, talaga. Maraming salamat, Ate Yun Shuang. Lolo, ito ang pribadong paaralan ng aking master. Oh, tahimik ang lugar na ito. Magandang lugar para mag-aral. Inay, ito ang araw-araw kong pinag-aaralan. Hehe, ano sa tingin mo? Hindi naman masama, di ba? Oo, malinis at maganda. Talagang okay. Ginoong Yuan, binatang Yuan. Ilagay ang mesa doon. Dumating na kayo. Tuloy kayo at umupo. Ang dalagang ito siguro ay kasama ni Ji Jiang, hindi ba? Ako si Yuan Zheng, lolo ni Yuan Fengsheng. Pasensya na sa abala. Wala pong anuman, Ji Yuan. Maupo po kayo. Ganang, Joe, maupo rin po kayo. Malapit ng handa ang pagkain. Ate Ruoyi, nasaan ang guro ko? Bakit wala siya? Umalis ang guro patungo sa labas ng bayan para sunduin si Li Fu at ang kanyang pamilya. Siya ay nagbilin sa akin na alagaan muna kayo. Maghintay lang kayo sandali, babalik siya agad. Akala ko na makapagturo ng isang tulad ni Li Fu, na guro ng isang matalinong bata, ay isang matandang iskolar, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay napakabata at gwapo. Guro, pasensya na kayo, at kayo mismo ang pumunta sa labas ng bayan para sunduin kami. Labis akong nahihiya. Walang anuman, malapit na ang pagsusulit kaya dapat na akong makipagkita sa inyong mga pamilya. Ito ba ang kapatid na babae ni Li Fu? Ginoong Jiang, matagal ko nang naririnig ang inyong pangalan, ngayon po ay nakakaabala kami sa inyo. Huwag kayong mag-alala, ginang pagod kayo sa biyahe, sumakay na kayo. Babalik na tayo sa paaralan. Salamat sa tiwala ng lahat ng magulang sa pagpapadala ng inyong mga anak sa paaralan. Ngayon ay tinipon ko kayo upang ipakilala ang pangunahing nilalaman ng pagsusulit, mga patakaran at paalala sa pagsusulit. Bago ang pagsusulit, siguraduhing mag-focus ang mga bata sa pag-aaral, huwag hayaang maging pabaya sa kanilang pag-aaral, sikaping makakuha ng magandang marka, at isa pa, sa pagkakataong ito sasabihin ko sa inyo. Pagkatapos ng pagsusulit ng mga estudyante, magpapakasal ako kay Shiroy bilang aking asawa, ang eksaktong petsa ay aayusin natin sa tamang panahon. Sana ay makadalo kayo sa aking handaan. Ang mga pagsusulit ay pare-pareho, ang 4 na aklat at 5 klasiko, pagsasaulo at pagsulat, pagpapaliwanag ng kahulugan, pagsulat ng sanaysay. Gawin ninyo ang tulad ng pagsasanay Feng Sheng, panatilihin ang iyong isip. Zhou Qiao, huwag palampasin ang mga pangunahing tanong. Li Fu, suring mabuti at huwag magpanik. Guro, huwag kayong mag-alala. Aalalahanin namin ang inyong aral. Mag-aaral akong mabuti. Hindi ako magiging pabaya. Guro, panoorin ninyo ang mabuti. Sisiguraduhin kong ang lahat ng aming pagsasanay ay maisusulat ko. Hindi ako mabibigo. Sige, umalis na kayo. Kami ni Ruoy ay nasa istasyon, hihintayin kayo pagkatapos ng pagsusulit. Huwag gumalaw. Ginoo, tingnan ninyo ang papel na ito. Ang interpretasyon sa mga klasiko ay natatangi, ang mga sanaysay ay tumutugma sa bawat salita, ang mga benepisyo at kapinsalaan ng bayan. Talagang isang bihirang magandang akda. Ginoo, ang papel na ito ay napakahusay din. Ang pag-aayos ng pera at pagkain sa sanaysay, natatangi ang pananaw. Ang kasamang problema sa matematika ay walang pagkakamali. Sa murang edad ay may ganitong pananaw. Talagang isang henyo. Ginoo, ang 3 papel na ito, lahat ay mga piling dasukdulan, ngunit iisa lamang ang top-notcher sa pagsusulit ng kabataan. Sino ang dapat nating piliin? Ang pagsusulit ng kabataan ay unang hakbang ng sistema ng pagsusulit. Pinakamahalaga ang pagiging matatag at maingat. Ang papel na ito ay walang kahit anumang pagkakamali. Ang pananaw ay umaayon sa kabuhayan ng mga tao. Pinakaangkop sa kakanyahan ng isang mag-aaral. Kaya siya ang itatalaga bilang top-notcher ng pagsusulit na ito. Guro, kaya kong tiyakin, ang mga problema sa matematika sa pagkakataong ito
Nasagutan ko lahat ng tama. Ang sanaysay. Isinulat ko rin ang 9 na kabanata ng aritmetika na itinuro ninyo. At ang pamamaraan ng pag-aayos ng bayan, lahat ay isinulat ko. Sa pagkakataong ito, tiyak na papasok ako sa nangunguna. Sa mga nakaraang pagsusulit, ang mga class Eco at Sanaysay, ang pinakamalaking nagpapaiba ng puntos. Sa pagkakataong ito, puno ng ideya ang aking sagot. Tiyak na hindi ako matatalo sa'yo. Sinuri ko ng 3 beses ang bawat tanong. Dapat ay walang mali. Makakapasok lang sa listahan. Kontento na ako. Ang inyong araw-araw na pagsisikap ay naisagawa. Sa pagsusulit na ito, tiyak na hindi kayo magpapahuli. Ano man ang ranggo, tratuhin ninyo ito ng normal. Zhu Qiao, Yuan Fengsheng. Ang top-notcher ng pagsusulit ng kabataan sa pagkakataong ito, Li Fu. Haha, magaling na bata. Nakuha mo pala ang top-notcher. Tama nga ang pagkakilala sa iyo ng guro. Binabati kita, Li Fu. Sa pagkakataong ito, nakuha mo ang unang pwesto. Karapat-dapat ka. Ito ang estudyante ni Guro Jiang. Pumasa ang 3 estudyante mo. Si Li Fu pa ang top-notcher. Maraming salamat sa inyong pagtuturo, guro. Ang inyong mag-aaral ay hindi magbibigo sa inyong inaasahan. Tumayo ka na. Ang inyong mga nakamit ay bunga ng inyong araw-araw na pagsusumikap. Huwag kayong masyadong mahinhin. Ngayong tapos na ang pagsusulit ng mga mag-aaral at dumating na ang wakas, ang kasal nating dalawa ay dapat na nating simulan ang paghahanda. Siguro ay ikakasal kay Binibining Xie. Iyan ay napakagandang balita. Kaming 3 estudyante dadalong kumain sa handaan. Guro, magluto po kayo ng marami. Binabati namin kayo. Guro, Huwag na kayong mag-extra. Ang aking kasal ay itinakda pagkalipas ng 6 na buwan. Kung titingnan ng petsa, dapat matapos muna ang provincial exam ninyo pagkatapos noon. Wala namang problema. Kayo namang 3, katatapos lang ng prefecture exam. Sa panahong ito, dapat mag-aral kayo ng mabuti. Huwag hayaan na ang ibang bagay ay makaabala sa inyong provincial exam. opo. Magpapakasal si Guro Jiang ng Qingping County. Magpapakasal si Guro Jiang ng Qingping County. Prinsesa, may balita na po. Ako po, natuntun ko na ang kinaroroonan ni Guro Jiang. Siya ay nasa Qingping County, Qianzhou. At kumalat ang balitang magpapakasal siya sa loob ng kalahating buwan. Magpapakasal si Jiang Shi. Si Jiang Shi ay, bakit hindi ako ang pakakasalan? Ihanda ang mga gamit. Mag-iinkognito ako sa Qianzhou. Sundo, Prinsesa. Si Jiang Shi na iyon, lagot siya. Salamat sa masusing pagtuturo ni Guro Jiang, kaya ako ang nanguna. Sina Zhou Qiao at Yuan Fengsheng ay nasa listahan din. Siguro Jiang ay isang mabuting tao. Oh, itong siguro Jiang ay may ganyang kakayahan? Narinig ko sa aking tiyahin, noong una, ang pagpatay sa pamilya Wang at ang kaso ng convoy ng pamilya Li ng Danan ay nalantad din ng gurong ito. Tama. At binaligtad din ng guro ang kaso sa execution ground at inimbestigahan ang katotohanan sa likod ng babaeng bangkay sa balon. Medyo hindi ako komportable kamakailan. Uuuna na ako sa kwarto. Ito ay sulat mula kay Li Fu na ipinadala niya ngayon. Sabi niya, ang babaeng tumutuloy sa nayon ng Li ay iyong nagpanggap na alila upang makatakas. Sa convoy ng pamilya Li ng Danan, ang pangalawang dalaga, si Li Yunshuang. Ang pamilya Li ng Danan noong nakaraang buwan ay nagsumite ng petisyon sa korte na nagsasabing ang kanilang pangalawang dalaga, si Li Yunshuang, ay pinalaki sa loob ng tahanan at hindi kailanman lumabas ng Danan. At hinihiling sa korte na imbestigahan ng mabuti ang kaso ng pagpatay sa convoy. Ibig sabihin, may 2 pangalawang dalaga ng pamilya Li? Ito ay lantarang panlilinlang. Sa loob ng pamilya Li ng Danan, tiyak na mayroong lihim na pakana. Danan, kung ano ang nakatago sa loob, iyon ang misteryo. Tapos na ang pagsusulit sa kabataan. Pagkaraan ng kalahating buwan, magsisimula ang pagsusulit panlalawigan. Ang lugar ng pagsusulit ay nasa Tianjin, kabisera ng Qianzhou. Ito ang para sa inyo na aking mga komentaryo sa policy essay. Pag-aralan ninyo ito ng mabuti sa daan, huwag maging tamad. Huwag kayong mag-alala, guro. Sisiguraduhin kong mag-aaral ng masipag. Hindi ko sasayangin ang inyong mga turo. Sa pagsusulit na ito sa probinsya, tayong 3 mag-aaral ay dapat pumasa ng sabay upang hindi mapahiya ang ating guro. Itinakda ko na ang petsa ng kasal. Pagkatapos ng pagsusulit sa probinsya, magpapakasal tayo sa Tianjin. Sa pag-alis natin papuntang Tianjin, tamang-tama, sabay na nating ayusin ang mga detalye ng kasal. Umalis na tayo papuntang Tianjin.
sumama ako sa iyo. Talagang matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong kasayahan. Tama. Parang simula noong 7 taon na ang nakalipas, nang iligtas ko siya, araw-araw pagkatapos noon, tila hindi mapayapa. Mga pakikibaka sa kapangyarihan, patayan at labanan na walang tigil. Minsan lang tayo lumabas para maglibang. Kung gusto mo, tumingin ka ng marami. Kung may gusto ka, sabihin mo lang. Sabi mo, ibibigay mo sa akin ang kahit anong gusto ko? Huwag kang mag-atrasan ha. Masaya pa rin kahit pagsisihan. Si. Talaga, si Guro Jiang nga? Hinahanap ko siya sa loob ng 3 taon. Sa wakas, nahanap ko na. Gumawa ng tula tungkol sa ilaw ng kusa. Ang mananalo ay makakakuha ng gawa ng sikat na pintor mula sa nakaraang dinastiya, isang set ng brush at tinta. At sa pagsusulit ngayong taon, sa prefecture, makakatanggap ng personal na rekomendasyon mula sa punong taga-suri. Guro, handa akong sumubok sa entablado. Tiyak kong gagamitin ko ang lahat ng itinuro ninyo ng buong husay. Hindi ko kayo pababayaan. Gawin mo lang ang normal. Huwag pilitin ang ranggo. Saan nanggaling ang isang hamak na probinsyano? Sumulat ng ganyang kabastusan, walang disiplina. At maglakas loob na pumunta sa Tianjin at magpakita sa liwanag ng tula. Tingnan mo muna ang sarili mo. Alamin mo kung anong lugar ito. Pinupunit ko ang sulat mo. Si Jiang Shi ay walang kakayahan, isang probinsyanong guro. Tanging makapagturo ng ganitong mga estudyanteng walang kahihiyan. Jiang. Ang bastos naman ng batang ito. Hindi lang basta ininsulto ang estudyante ninyo, sa harap ng lahat, pati kayo ay pinipintasan. Kung titiisin natin ito sa hinaharap, ang iba ay hindi alam kung paano kayo pag-uusapan. Magaling dahil sa tingin mo ang isang probinsyano ay hindi makakasulat ng magandang tula, susubukan ko. Hoy, paano na ang estudyante? Ang guro naman. Ang tulang ito ni Ji Jiang ay isang obra maestra para sa lahat ng panahon. Humahanga ako. Sino si Ji Jiang? May ganyang galing. Ang ganitong kahanga-hangang tula, walang nauna at walang susunod. Napakagaling. Tatlong taon na ang nakalipas ang tumulong sa kasalukuyang emperador na umakyat sa trono. Ang nakatakip na guro ng emperador, ganito ang itsura. Ang mga mata na ito. Hindi ako magkakamali. Alamin mo agad sa gabing ito kung saan siya tumutuloy. Oh, Kahit maghanap ako ng sapatos na bakal, hindi ko mahanap. Narito ko pala makikilala si Ji Jiang maliban sa kanya. Wala nang iba sa mundo ang makakasulat ng ganitong tula. Alamin mo kung saan tumutuloy si Ji Jiang. Kinoong Jiang, may isang bagay akong itinatago sa loob ng 3 taon. Ngayon, kailangan kong malaman ang totoo. Noong araw, mula sa Yan Yulu binili mong si Sunyang. Nasaan na siya ngayon? Hinanap ko siya sa loob ng 3 taon. Wala akong natatanggap na anumang balita. Pagkatapos niyang tubusin ang kanyang sarili noong araw, bumalik siya sa kanyang bayan sa Jiangnan. Matagal na siyang nakahanap ng mabuting asawa at nagpakasal. Ngayon, inaalagaan niya ang kanyang asawa at mga anak. Ang kanyang buhay ay tahimik at maayos. Sayang. Napakasayang talaga. Sige. Ang isang magandang babae na nakahanap ng ligtas na tahanan ay isang magandang bagay. Ipadala ang aking utos. Utusan si General Meizi ng Timog na agad na pumunta sa kabisera kasama ang kanyang mga tropa. Bilang bantay ng emperador, pumunta sa Qianzhou. At sa buong daan, lihim na protektahan ang ika-7 prinsesa ng lubusan. Huwag magkaroon ng anumang pagkakamali. Sumusunod sa utos ng kamahalan, agad na pumunta sa kabisera ng mabilis. Tinanggap ang utos na protektahan ng ika-7 prinsesa. Tara na. Bukas magsisimula ang pagsusulit sa probinsya. Ito ang mahalagang hakbang sa inyong landas sa pagsusulit. Ngayon, tinawag ko kayo upang magbigay ng ilang paalala. Tiyaking tandaan ang bawat salita sa inyong puso. Kapag pumasok, maghahanap kayo ng inspeksyon. Kailangan ninyong sundin ng mahigpit ang mga patakaran ng pagsusulit. Huwag magdala ng mga bagay na walang kaugnayan. At huwag makipag-away sa mga taga-subaybay o ibang mag-aaral. Para hindi kayo magkaroon ng gulo at hindi maapektuhan ang inyong pagsusulit. Sa pagsagot, unahin ang katiyakan bago ang pagiging bago.
Sa pagsusulat ng mga klasikong teksto, tiyaking suriin ang bawat titik. Huwag magkaroon ng anumang pagkakamali o pagkukulang. Bago sumulat ng iyong sanaysay, planuhin muna ang kabuuan. Huwag hayaang ang damdamin ang sumira sa iyong pagkakasunod-sunod. Ang iyong natutunan araw-araw, ipakita lang ang lahat. Pangatlo, sa 3 araw ng pagsusulit, siguraduhing alagaan ang inyong kalusugan. Huwag magpapalamig at magkasakit. Kahit mahirap o madali ang pagsusulit, panatilihin ang inyong tunay na pagkatao. Gawin lang ninyo ng may kalmadong puso. Huwag po kayong mag-alala, Guro. Ang inyong mga salita ay nakaukit na sa aking puso. Tiyak na hindi ko bibiguin ang inyong mga turo. Makakuha ng magandang marka. Sisiguraduhin ko na matatag at maayos. Sasagutin ng maayos ang pagsusulit. Hindi ko sasayangin ang inyong mga taon ng pagtuturo. Huwag mag-alala, gawin ang natutunan sa araw-araw. Ipakita lang ang normal na kakayahan. Hihintayin namin kayo sa labas hanggang lumabas kayo. Huwag po kayong mag-alala, Guro. Tiyak na hindi ko bibiguin ang inyong mga turo. Tiyak na ako ay makakakuha ng magandang marka. Hindi ko sasayangin ang inyong mga taon ng pagtuturo. Sa hinaharap, magiging opisyal, at magiging kanang kamay ninyo. Nag-aral ng mabuti sa hirap. Nagkaroon ako ng karangalan na matuto sa inyo. Ngayon, ang pagsusulit sa probinsya. Ibibigay ko ang lahat. Makuha ang 3 unang lugar. Hindi ko bibiguin ang inyong tiwala. Binigyan ako ng guro ng pagkakataong mag-aral at maging opisyal. Kailangan kong makuha ang pinakamagandang marka upang maibalik ang kabutihang loob ng guro. Guro, ang pagsusulit na ito ay 3 araw. Ang mga examinee ay hindi pwedeng lumabas ng exam hall. Kailangan ba natin dito maghintay? Hindi na kailangan. Bumalik muna tayo sa inn. Kapag tapos na ang huling pagsusulit, saka natin sila susunduin. Dumating si Minister Du ngayon ng espesyal, hindi lang para uminom ng tsa, di ba? Guro Jiang. Ang sitwasyon ngayon ay talagang hindi makaiba ang mga kaso katasasya at ang guro ng opisyal ay napakadiin ng labanan ng aksyon. Nag-aagawan siya. Kahit ang mautos para sa sarili at depensa ay nahadlaan sa dako. Mas malaki pa, isang mabilisang ulat mula sa timog kanlurang hangganan ay dumating. Ang tribugo ay madalas tumawid at mangholdap kamakailan. Ang paggalaw ng mga tropa ay abnormal at ang mga natitirang tagasunod ng dating prinsipe ay lihim na. Nag-uugnay sa iba't ibang lugar. May indikasyon ng koneksyon sa pagitan ng dalawang panig. Maaring magkaroon ng malaking kaguluhan. Tatlong taon na ang nakalipas, ito si Jiang Shi na tumulong sa batang iyon na si Murong Shen na umagaw ng trono na pinilit ang dating Crown Prince na tumakas sa ibang lupain. Ngayon, siya ay nagtatago sa ilalim ng ibang pangalan, nakatago sa Qianzhou. Akala mo ba hindi ko siya makikilala bilang guro ng emperador? Ginoo, ang taong ito ay hindi masukat ang lalim. Maging si Ministro Du ng kagawaran ng pananalapi ay lubos na gumagalang sa kanya. Kung tayo ay kumilos ng padalos-dalos, baka masunog tayo sa ating sariling apoy. Sunog sa sariling apoy. Ako ay dating tauhan ng dating Crown Prince. Balang araw, papatayin ako ni Murong Shen. Ngayon ang kanyang kataas-taasang Crown Prince ay nagtitipon ng hukbo sa ibang lupain. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang bumalik ng malakas si Jiang Shi, ang pinakamalaking hadlang niya. Kung hindi natin patayin si Jiang Shi, tayo ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon. Ngayong gabi, sa oras ng hating gabi, pumasok ng lihim sa Tianjing Inn upang subukan si Jiang Shi. Kung siya ay isang karaniwang guro lamang,
Putulin ang kanyang ulo sa lugar. Kung siya ay magpapakita ng kakayahan sa martial arts, mapapatunayan ang kanyang pagkatao, agad na magbigay ng senyas. Kapag tumunog ang senyas, ako mismo ang mamumuno sa lahat ng eksperto sa bahay. Lahat ng hukbo ay sasalakay. Makipagpalitan ng buhay kay Jiangxi hanggang sa kamatayan. Ang tatlong prepektura ng Hebei, ang tagtuyot ay tumagal ng 3 buwan. Ang mga tao ay nawalan ng tahanan. 17 apurahang ulat ang naisumite. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong kahit isang planong pang-relief na maaaring ipatupad. Kamahalan, ang pagpapadala ng bigas mula sa kaban ng bayan ay nangangailangan ng koordinasyon ng lahat ng ahensya. Ang mga marangal na pamilya ay ayaw mag-abuloy ng bigas. Ang mga lokal na prinsipe ay nag-aatubili rin. Ako bilang lingkod talagang mahirap para sa isang tao na gawin ito ng mag-isa. Kamahalan, ang mga posisyon ng opisyal sa nasalantang lugar ay bakante. Ang mga opisyal na itinalaga ng kagawaran ng mga opisyal ay nahahadlangan sa pag-upo. Ang mga lokal na opisyal ay pabaya. Ang bagay na ito ay hindi kayang desisyonan ng kagawaran ng mga opisyal lamang. Nagbabatuhan ng sisi, nagkakaisa para sa pansariling interes. Gusto ko kayong ay para malutas ang problema, hindi para makinig sa inyong mga dahilan. Ipadala ang aking utos. Pangalawang kalihim ng kagawaran ng pananalapi. Pangalawang kalihim ng kagawaran ng mga opisyal. Agad na tanggalin sa pwesto at imbestigahan ibilanggo sa bilangguan ng hari. Sundin ang utos. Kamahalan, huwag po kayong magalit. Guro, ang mga tanong sa pagsusulit na ito sa lalawigan ay lahat ng itinuro ninyo sa amin sa araw-araw. Lalo na ang mga tanong sa matematika at buwis at ang sanaysay tungkol sa pera at bigas. Nasagot ko lahat. Walang kahit na anong pag-alangan. Guro, mga tanong tungkol sa mga klasiko. Sinundan ko ang inyong itinuro sa pagbubukas ng tanong. Sanaysay, isinama ko rin ang mga tunay na kalagayan ng mamamayan. Maayos ang lahat sa pagsagot, walang naging pagkakamali. Guro, bawat tanong. 3 beses kong sinuri at naayos ko na ang papel. Dapat walang mali na mangyayari. 3 araw na pagsusulit, pagod na kayong lahat, na mailabas ang inyong natutunan ng buo ay ang pinakamagandang resulta. Huwag na kayong mag-alala. Guro, sa palagay ninyo, sa pagsusulit na ito sa lalawigan, makakapasok ba kami sa listahan? Ilang taon na kayong nag-aaral sa akin, ang inyong natutunan araw-araw ay higit na sa kinakailangan ng pagsusulit. Ang pagpasok sa listahan ay inaasahan. Huwag kayong mag-alala. Salamat, Guro. Ngunit ang landas ng pagsusulit ay hindi lamang dito. Ang pagsusulit sa lalawigan ay isa lamang yugto. Sa panahong ito, bago ang pagpapalabas ng resulta, bumalik kayo sa inyong silid at mag-aral. Huwag dahil natapos ang isang pagsusulit ay maging tamad at mapabayaan ang mga susunod na aralin. Guro, ngayon ay bihira kayong lumabas. Karaniwan ay kasama ninyo ang 3 binata sa pag-aaral. Dapat din kayong magpahinga. Sila ngayon ay may disiplina na, hindi na nila kailangan ang aking palaging pagbabantay. Bihira tayong pumunta sa Tianjin. Sasamahan kita sa paglalakad sa mahabang kalye, tingnan ang buhay sa pamilihan. Simula nang malaman ni Zhang Jinzhong ang aking pagkatao, naghanda na ako sa panganib. Hihintayin ko lang silang lumitaw, saka ako unang susugod. Ikalawang kwarto sa silangang bahay. Nandoon ang asawa ng target. Bilisan natin. Huwag mong guluhin ang mga katabi. Binayaran tayo, kaya gagawin natin. Gawin ng malinis. Ikalawang kwarto sa silangang bahay. Doon nakatira si Sherwoy. Ang mga taong ito ay magagawa iyon. Tigil. Manatili ka sa loob. Huwag kang lumabas. Talagang siya nga. 3 taon na ang nakalipas, tinulungan niya si Murong Shen na umakyat sa trono ang nakamaskara.
pumasok ka. Isara mo ang pinto. Kapatid na Jiang, ang ganitong masayang okasyon, bakit hindi mo ako inaya? Kung dumating ka ng huli pa, baka hindi na ako makaligtas dito. 3 mandirigma, lusob, patayin siya kahit mamatay tayong lahat. Hindi maganda. Ito ay kulog ng langit. Natukoy ang nakamamatay na pag-atake. Ina-activate ang pinakamataas na proteksyon. Naubos na ang enerhiya. Pipilitin ng sistema na pumasok sa permanenteng pagtulog. Sara, ang lahat ng function. Ginoo, gising ka na po. 3 araw kang walang malay. Tinalo mo kami sa takot. Ginoo, kamusta po ang sugat ninyo? Sabi ng doktor, malalim ang sugat sa likod. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Kasalanan naming lahat. Kung nakatulong lang sana kami, hindi sana matatamaan ng ganyan ang Ginoo. Wala kayong kinalaman diyan. Sarili ko ang may kasalanan. Buti naman nagising ka. Si Jiang Jinzhong at ang mga kasama niya lahat sila ay namatay sa pagsabog. Ang posisyon ng prepekto ng Tianzhou ay bakante na. May nag-assign na ang korte. At isa pa, nang malaman ng emperador na malubha ang iyong sugat, nagalit siya ng husto. Nag-utos na siyang ipagpaliban ang pagsusulit sa lalawigan ng kalahating taon para makapagpahinga ka ng maayos. Nagpasya na ako. Uuwi ako sa Qingping County bukas. Ginoo, ano ang gagawin namin? Hindi mo ba kami sasamahan sa pagsusulit? Manatili kayo rito at mag-aral. Si Kuya Bai ang bahala sa inyo. Ako ay panatag. Ang pangyayaring ito ay nagturo sa akin. Hanggat nandito ako sa tabi ninyo, ilalagay ko kayo sa panganib. Huwag kang mag-alala. Walang mananakit sa 3 batang ito. Pagkaalis ko, ang mga bagay dito sa Tianjing, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Nakalulungkot lang, hindi tayo nakainom ng marami. Mag-aral kayong mabuti. Sa Qingping County, hihintayin ko ang magandang balita ninyo. Ingat po kayo, Ginoo. Mag-aaral kami ng mabuti. Hihintayin namin ang pagbalik ninyo. Ginoo, huwag mo nang isipin iyan. Uminom ka muna ng tubig. 7 taon na. Kasama ko ito sa loob ng 7 taon, bigla na lang nawala. Parang may kulang. Ayos lang iyan. Kahit wala ang sistema, ikaw pa rin ang Ginoong Jiang na walang hindi kaya. Mananatili ako sa tabi mo. Oy, mali yata ang oras ng pagdating ko. Naistorbo ko ba ang inyong sandali? Prinsesang Jing'an, bakit ka nandito? Siyempre hinahanap kita. Nabalitaan kong babalik ka sa Qingping para magpahinga. Kaya humingi ako sa kapatid kong emperador ng 3 buwang bakasyon. Simula ngayon, mananatili ako sa iyo, hindi na aalis. Ginoong Jiang, huwag mo akong iwan. Nasugatan ka. Ang lala ng sugat mo. Sino ang may ganyang tapang? Na mga hasaktan ang aking dakilang guro ng Liang. Sasabihin ko agad sa aking kapatid na emperador, magpadala ng 3,000 guwardiya. At ipapatay ang kanyang buong pamilya. Ito ay maliit na sugat lang. Hindi ito sagabal. Prinsesa, huwag kang magalit. Nasugatan ka ng ganyan. At tatawagin mong maliit na sugat. Kailangan kong ipaglaban ang hustisya para sa iyo. Guro, anong nangyari? Bukas ba ang sugat mo? Dali, tulungan ang guro na magpahinga. Huwag mong subukang itago sa akin. Sino ba talaga ang nanakit sa iyo? Ang mga dating tauhan ng dating prinsipe, hindi pa natin alam kung sino, gusto nila akong patayin. Ito ay pinlano na. Ang mga taksil na ito, kahit sino man, na mga hasaktan ka. Hahayaan ko silang mapunit. Ngayon ay hindi oras para mag-imbestiga. Bumalik muna tayo sa Qingping County, kailangan mong magpagaling ng mabuti. Kapag humupa na ang alon, hindi pa huli para mag-imbestiga ng dahan-dahan. Ang gamot ng guro, ako na ang magluluto. Ako na ang magpapalit ng sugat. Ikaw, mag-empake ka. Maghanda sa paglalakbay. Prinsesa, ikaw ay isang mahalagang katauhan. Paano mo magagawa ang mga mabibigat na gawain? Ang pag-aalaga sa guro ay talagang tungkulin ko. Hindi ko kayang abalahin ng prinsesa. Ang pamilya ay ligtas na. Dumating na sa hangganan ng tribong Gu. Nagpadala ang hari ng Gu ng mga tao para sumalubong. Lahat ay maayos. Sa wakas, natapos na ang isang alalahanin. Bagamat hindi natin nagawa na ganap na alisin si Jiangxi, pero nasugatan natin siya ng malala. Hindi siya makabangon nang hindi bababa sa 6 na buwan. Pabayaan na lang ang pakikialam sa mga gulo ng mundo. Nakamit ko na ang aking layunin. Marunong po kayo, kahit na si Jiangxi ay matalino. Ngayon ay malubha ang sugat, naging walang silbi na. Hindi na niya mapipigilan ang prinsipe, ang dakilang layunin ng prinsipe. Sayang,
Hindi nangyari na tuluyang maalis ang ugat. Prinsipe, masyado kang mabait at mahina. Sino si Jiangshi? Siya si Morong Shen, ang pinagkakatiwalaang guro ng emperador. Ito ang ating dakilang layunin, ang pinakamalaking hadlang. Kung iniwan natin siyang buhay ngayon, sa hinaharap siguradong magiging malaking problema. Pero okay lang, ginawa ko na para sa iyo ang dapat gawin. Kahit hindi mamatay si Jiangshi, wala na siyang pag-asa na makabangon. Susunod, dapat sundin ang plano. Unti-unting lunukin ang kaharian ng Dalyang. Ipag-utos. Bantayan ng mabuti ang galaw ng Qingping County. Kapag may kakaibang galaw si Jiangshi, iulat agad sa akin. At ipaalam sa Timog Kanluran, handa na ang Goking para sa paghahanda. Kapag dumating ang tamang panahon, mag-alsa, sumunod sa prinsipe. Opo, gagawin ko na ito. Aming kamahalan, may mahalagang balita mula sa Tianzhou. Kamahalan, ang guro ng emperador na si Jiangshi sa Tianjing sa istasyon ay inatake ng mga natitira sa dating prinsipe malubhang nasugatan. Ngayon ay kasama ang mga kasamahan, bumalik sa Qingping County para magpagaling. Ang guro ng emperador ay inatake. Ito ay napakalaking bagay. Ang mga natitira sa dating prinsipe ay naging ganito kapangahas. Ang guro ng emperador ay haligi ng bansa. Kung siya ay mawala, ang Dalyang ay nasa panganib. Tahimik. Ipasa ang kautusan. Ang pinuno ng Imperial Medical Academy personnel na manguna sa 3 manggagamot, dalhin ang lahat ng banal na gamot, pumunta agad sa Qingping County. Ang lahat ng lalawigan sa daan ay dapat tumulong. Walang anumang pagkaantala. Susundin ko ang utos. At utusan ang Justice Department na imbestigahan ito ng lubusan. Lahat ng dating tauhan ng prinsipe na sangkot. Kapag napatunayan, parusahan ng walang pag-aatubili. Kamahalan, ang grupo ng mga manggagamot ay umalis na sa palasyo. Ang Justice Department ay nagsimula na ring mag-imbestiga. Du Yin si Jiang ay nagbigay sa akin ng bagong buhay at may malaking kontribusyon sa Dalyang. Kahit anong paraan ang gamitin mo, dapat mong iligtas ang kanyang buhay. Naiintindihan ko, nag-ayos na ako ng mga lihim na tagapagbantay upang protektahan siya ng lihim sa daan. Sa paligid ng Qingyang County, nagdagdag din ng mga tauhan. Si Jiang ay nagbabalak na magretiro sa bundok at mamuhay ng payapa. Ngunit nadamay pa rin siya sa gulo. Pinagsisisihan ko ito sa kanya. Jiangshi, sabihin mo sa akin ngayon, ano ba talaga ang nangyari noong araw na iyon? Paano nakapasok ang mga assassin sa inn? Prinsesa, si Ginoo ay kagagaling lang sa pagkagising. Hindi pa siya dapat masyadong mapagod. Noong gabing iyon, maraming nakamaskara na assassin. Lahat ay bihasa. Upang protektahan kami, si Ginoo ay nasugatan sa likod ng kidlat. Kausap ko si Ginoo, hindi ikaw. Bakit ka nakikialam? Si Ginoo ay malubha ang sugat. Hindi dapat magsalita ng marami. Ako na ang magsasabi ng mga ito. Pareho lang naman. Umalis ka, ako ang maglalagay ng gamot kay Ginoo. Ang kamay mo ay magaspang at malamya. Huwag mong saktan si Ginoo. Prinsesa, ikaw ay may marangal na katawan. Paano mo gagawin ang mga gawaing ito? Hayaan mo na lang ako. Matagal ko nang inaalagaan si Ginoo. Mas sanay ako kaysa sa iyo. Dahan-dahan lang, gusto ba ninyo akong patayin? Kasalanan niya, gusto niyang makipag-agawan sa akin. Prinsesa, ikaw mismo ang pabaya. Sige, tumigil na kayo. Ikaw, lagyan ng gamot. Ikaw, mag-abot ng gasa. Dahan-dahan lang, pwede ba? Kung magpapatuloy ang gulo, ang sugat ko habang buhay, hindi nagagaling. Kamahalan, nabigo ako sa iyong utos. Sinabi mo na may utang na loob ka kay Jiangshi, kaya inutusan mo akong iligtas siya. Ngunit siya ang pinakamahalagang tao ni Murong Shen, ang pinakapinagkakatiwalaan. Kung pananatilihin mo siya, ang iyong dakilang layunin ay hindi matutupad. Ipadala ang aking utos. Hayaan ang huling grupo na 3 mandirigma ay umalis agad. Tungo sa Qingping County. Ginoo, papatayin ba natin si Jiangshi? Hindi.
Gusto ko siyang maging mas masahol pa sa kamatayan. Sabihin sa kanila na dapat putulin ang mga braso at binti ni Jiangxi at ibalik siya sa akin. Susundin ko. Jiangxi, kung may sisihin, sisihin mo ang iyong maling panig. Ipinapaalam ko po, Prinsipe. Mabilis na balita mula sa Qianzhou. Si Ginoong Jiang Jinzhong ay nagpakamatay sa pamamagitan ng lason. Naunawaan ko. Sumunod siya sa akin sa loob ng maraming taon. Sa huli, narating din niya ang hakbang na ito. Si Zhang Jinzhong ay hindi mahusay sa kanyang gawain. Hindi niya napatay si Jiangxi. Namatay siya, karapat-dapat lang. Kung hindi namatay si Jiangxi, ang kaharian ni Murong Shen ay magiging matatag. Ang ating plano ay maaantala muli. Bagaman hindi pinatay ni Zhang Jinzhong si Jiangxi, pinahina niya ito ng malubha. Sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan, hindi siya makakapasok sa korte. Sapat na iyon. Jinzhong, namatay ka para sa akin, ang prinsipe. Iaalay ko sa iyo ang isang tasa. Kapag bumalik ako sa kabisera balang araw, tiyak na bibigyan kita ng parangal at marangal na libing. Tama na, Maisie. Ang Qingping County ay napakalayo. Walang ganoong karaming mamamatay tao na nakatutok sa akin. May utos ang kanyang kamahalan. Dapat kang protektahan ng lubusan. Ang mga mekanismong ito ay maaaring humadlang sa mga ordinaryong mamamatay tao. Kung may dalubhasang lumapit, makikita ko ito sa unang sandali. Ito ba ay proteksyon sa akin? Ito ay ginagawa mo akong bilanggo. Paumanhin po, Ginoo. Ito ang aking tungkulin. Kamakailan, ang sitwasyon sa Dalyang ay magulo. Ang mga tribong Gu mula Timog Kanluran ay madalas tumawid sa hangganan. Ang mga barbaro sa Hilaga ay nagtipon ng mga tropa sa hangganan. Ang mga natitirang tagasunod ng dating prinsipe ay aktibo sa lahat ng dako. Sa kamay ni Murongke ay mayroon pa siyang maraming mamamatay tao. Tiyak na babalik sila. Hindi lang iyon. Nalaman ko rin na sa Jiangnan area, kamakailan ay may mga kakaibang galaw. Maraming hindi kilalang tao ang lihim na nagkikita. Ang kanilang mga galaw ay lubhang kahina-hinala. Ginoong Jiang masama! May malaking nangyari! Huwag kang mag-alala, binibining Yun Shuang. Dahan-dahan lang magsalita. Ano ba ang nangyari? Natuklasan ko ang lihim ng aming pamilya. Kung lalaki ang isyong ito, ang buong Dalyang ay magugulo. Noong isang araw, nagpadala ako ng tao para bumalik sa Jiangnan. Nang hawak ng kaibigan ko ang aking simbolo at umuwi na, hindi sinasadyang nalaman na ang aking pamilya sa mga nakaraang taon ay nagsisikap sa negosyo, sa katunayan ay lihim na. Sumusuporta sa dating crown prince na si Murongke. Ano? Sa ibabaw ng imperial na lupa, bilang taga-Jiangnan ng aming dakilang Liang, ang mayamang pamilyang Li ay nangahas na makipagsabwatan sa mga rebelde. Ngunit sa palagay ko ang aking pamilya ay marahil may dahilan din. Pagkatapos ng lahat, ang aking ama pagkatapos malaman na ako ay ligtas, ay nagpadala pa sa akin ng sulat. Sa sulat ay sinabi, ang ako na nasa bahay ngayon ay matagal nang alam ang pagkakakilanlan, ay ang tunay na nakatatandang kapatid na babae ng dating crown prince ang panganay na prinsesa na nakatakas noong panahon na iyon Murong. Yan. Murong yan siya ay nasa pamilya Li sa Jiangnan. Hindi maganda prinsipe Wu na si Murong siya ay laging nagbabantay sa Jiangnan, may hawak na malakas na hukbo. Si Murong yan ay nakatago sa pamilya Li sa loob ng maraming taon, tiyak na alam ito ng prinsipe Wu. Bilang magkapatid na may pinakamalapit na relasyon, kung sila ay magsasabihan. Sa ugali ni Ayan maaaring sila ay mag-aalsa ng hukbo. Mag-alsa ng hukbo. Kung ganoon, kailangan ko na mabilis na ipaalam sa kanyang kamahalan. Tumigil ka, Z. Sa panahon ngayon, wala na tayong oras. Paano naman magiging wala tayong oras? Pupunta na ako ngayon. Huwag kang magpakatatag, huwag kang magpakatatag. Ako ay may malubhang sugat at hindi pa gumagaling. Ang 3 alagad ni Murongke ay sumusunod pa rin sa ating mga bakas. Kung pupunta ka, kung makarating ka sa kabisera, mabuti kung ang 3 ay nasa daan. Ang 3 alagad ng dating crown prince ay darating muli, walang sinuman sa atin ang mabubuhay. Sa oras na iyon ang mga makapangyarihan ng dinastiyang dakilang Liang sa 3, isa na lang ang natitira. Ang Duke Jianbei at ang hindi kumpletong Prinsipe Chu. Sa palagay mo, kaya pa bang pigilan ng dakilang Liang ang paghihimagsik ni Ayan?
Dapat ay alam mo ring murong yan. Hindi naman mas mahina sa'yo. Dahil hindi makakapunta si General May, ako na lang ang pupunta. Ako ang prinsesa ng Dalyang. Kapag ako ang humarap, ang bawat lalawigan sa daan ay magiging panatag. Ako ang pinakamabilis. Bobo ka ba? Sa ganyan mong hindi mo man lang mapatay ang manok, walang kwenta kang kakayahan. Baka sa daan ay makatagpo ka ng isang refugee at magkakaproblema ka. Bukod pa riyan, dahil si Murong yan ay nag-alsa, siguradong nagpadala na siya ng mga tao para bantayan ang mga pangunahing daanan. Kapag nagpakita ka, para kang pumunta mismo sa bitag. Hindi ito sulit. Kung gayon, Roy, alam ko kung ano ang nasa isip mo. Ibig sabihin, sa tingin mo ay hindi ka gaanong sikat kumpara kina Aishing at Ziyi, at gusto mong subukan mag-isa. Pero sinasabi ko, magaling ka naman sa martial arts. Ngunit ang pagpunta sa kabisera ay halos ilang buwan ang biyahe. Ikaw, isang babaeng walang koneksyon, baka hindi ka man lang makalabas ng probinsya. Paano pa ang paghahatid ng sulat? At ikaw, binibining Yon Shuang, ako, si Jiang Shi, ay walang galang sa pagsasalita. Sana patawarin mo ako. Pero kapag naglakas loob kang lumabas dito, desisyon mo na hindi ka mabubuhay upang makaalis sa bayan. At wala ka pang kakayahan sa martial arts. Kung makatagpo ka ng isang lobo, hindi ka tatakas. Mas mabuti pang dito ka na lang sa akin. At least may mag-aalaga sa iyo. May mga mamamatay tao. Ilang tao? Hindi bababa sa 20. Lahat ay mga bihasang mandirigma. Huwag kang matakot, nandito ako. Hindi ka nila mapapahamak. makakatulong din ako. Maisie, nasugatan ka. Ayos lang, mababaw na sugat lang. Hindi namin naiwang buhay para malaman kung sino ang nagsugod. Nakita na nila ang lugar na ito. Hindi na tayo maaaring manatili. Sa malalim na bahagi ng bundok, may abandonadong kubo ng mga ngaso, malayo sa daan. Napalilibutan ito ng makakapal na kagubatan, mahirap itong makita. Doon muna tayo magtago, hanggang sa gumaling ang mga sugat natin, saka tayo magplano. Sige, susunod ako sa'yo. Ngayon ko na aayusin ang mga gamit. Tutulong din ako. Dalhin natin ang gamot at pagkain. Ako na ang magsasara ng mga pinto at bintana at lilinisin ang mga bakas sa bakuran para hindi nila malaman kung saan tayo pumunta. Ang artikulo ni Kiao ngayong linggo ay talagang makapangyarihan, talamak ang panulat, bawat salita ay mahalaga. Parang estilo ni Taybay noong araw. Ang posisyon ng Jeyuan ay para sa kanya. Mali po kayo, Ginoo. Kahit maganda ang artikulo ni Zhou Qiao, masyadong matalas ang talim, masyadong mapagmataas, kulang sa kapanatagan. Sa aking palagay, ang artikulo ni Yuan Fengsheng ay mas mahusay lohikal at masinsin matanda at maingat may kakayahang maging punong ministro. Ang artikulo ni Yuan Fengsheng ay matatag, ngunit masyadong konserbatibo, sumusunod sa lumang patakaran, walang bago. Ang kailangan ng korte ngayon ay mga bagong tao na makakapag-alis ng masamang polisiya, hindi yung mga nagbabanggit lang ng mga klasiko o matandang scholar. Ang papel, Ginoo. Tingnan naman po ninyo ang kay Li Fu. Ang kanyang artikulo ay walang mga magarang salita, ngunit ang bawat salita ay tumatalakay sa kasalukuyang problema mula sa agrikultura, hanggang sa buwis, mula sa pamamahala, hanggang sa depensa ng hangganan. Lahat ay nagmumungkahi ng praktikal na solusyon. Tama ka. Ako'y masyadong nakatuon sa estilo ng pagsulat at napabayaan ang praktikal na bagay, ang J1 na ito ibigay na lang kay Li Fu. Ang J1 ng panlalawigang pagsusulit ay si Li Fu. Galing mo, Li Fu. Talaga namang ikaw. Binabati kita, karapat dapat. Lahat ay dahil sa magandang pagtuturo ni Ginoong Jiang. Kung wala si Ginoo, wala ang magiging ako ngayon. Patawarin po, kamahalan. Ang panlalawigang pagsusulit ay tapos na. Si Li Fu ang nanguna at naging J1. Sina Zhou Qiao at Yuan Fengsheng ay nasa top 5 din. Ang tatlo ay pawang mga direktang estudyante ni Ginoong Jiang. Matatag ang kaalaman, bawat isa ay may kanya-kanyang husay. Ang paningin ni Ginoong Jiang ay lagi kong pinagkakatiwalaan. Ngayon, ang korte sa loob at labas ay magulo. Ang depensa sa Timog Kanluran ay mahigpit. Ang bawat ahensya ng gobyerno ay nangangailangan ng mga taong kayang gumawa ng totoong trabaho. Hindi na makapaghintay na matapos nila ang proseso ng Metropolitan at Palasyong pagsusulit. Ang ibig sabihin ng kamahalan ay tawagin ang tatlong tao sa korte. Ngunit ito ay labag sa tradisyon.
baka makakuha ng batikos mula sa mga opisyal. Sa panahon ng krisis, gumagawa ng hindi pangkaraniwang hakbang. Si Ginoong Jiang ay nagtago para sa bansa. Ang kanyang mga estudyante ay may kakayahang maglingkod sa bayan. Sino ang maglalakas loob na magsalita? Ihatid ang aking utos. Tawagin sina Li Fu, Zhou Qiao at Yuan Fengsheng na pumunta agad sa kabisera, pumasok sa Hanlin Academy, magmasid sa Treasury at Ministry of Justice. Kapag may nagawa sila, itataas sila. Sinusunod ko ang utos. Ito ay lihim na utos ng kamahalan. Pumunta ka agad sa Qingping County. Iabot ito ng personal kina Li Fu at 2 pa. Iwasan ang lahat ng mata sa daan. Huwag mag-leak ng kahit anong impormasyon. Ang lalabag ay haharap sa batas militar. Sinusunod ko ang utos. Tiyak na maihahatid ko ang imperial na utos ng ligtas. Walang pagkakamali. Isang buwan na ang nakaraan. Wala pa ring balita tungkol kay Ginoo. Nagpadala kami ng tao sa Qingping County upang magtanong. Sinabi lang na matagal nang walang laman ang bahay ni Ginoo. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Si Zhang Jinzhong at ang tatlo ay ang tatlong tagasunod ng dating Crown Prince. Tiyak na hindi sila titigil. Si Ginoo ay sugatan at si Mei Ziyi lamang ang nagbabantay sa kanya. Talagang hindi ako mapakali. Kasalanan nating lahat. Kung hindi tayo sumali sa provincial exam at nanatili sa tabi ni Ginoo, hindi sana natin siya hindi alam kung buhay o patay. Kung alam ko lang, hindi na ako kukuha ng walang kwentang imperial exam. Kung may masamang mangyari kay Ginoo, hindi ako magkakaroon ng kapayapaan sa buong buhay ko. Sino? Lihim na sugo ng kamahalan. Nais kong makita ang 3 binata. Sa pamamagitan ng atas ng langit, ang emperador ay naguutos. Sina Li Fu, Zhou Qiao at Yuan Fengsheng ay may pambihirang talino, karapat-dapat sa malaking paggamit. Kaya't inuutusan ng 3 na pumunta agad sa kabisera, italaga sa Hanlin Academy at magmasid sa Treasury at Ministry of Justice. Kalakip nito. Ginoo, alam ba ng kamahalan ng kinaroroonan ni Ginoong Jiang? Gusto naming hanapin muna si Ginoo bago pumunta sa kabisera upang manungkulan. Ang kamahalan ay nagpapadala rin ng mga tao upang hanapin ang bakas ni Ginoong Jiang. Kapag nakapasok na kayo sa kabisera, maaari kayong gumamit ng kapangyarihan ng korte upang mabilis na mahanap si Ginoo. Sinusunod namin ang utos. Mag-impake kami ng gamit ngayon din at sasama sa inyo patungo sa kabisera. Tama, kapag nasa kabisera na tayo, makaka-recruit tayo ng mas maraming tao, tiyak na mahahanap natin si Ginoo. Malayo na ang narating natin. Wala pa ring balita kay Ginoo. Wala talaga. Natatakot ako na baka may nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Si Ginoong Zico ay laging sumusunod sa atin ng palihim. Tiyak na mahahanap niya muna si Ginoo. Si Ginoong Baifu ay malakas sa martial arts at napakamaingat. Sa kanyang pag-aalaga kay Ginoo, medyo gumaan ang loob natin. At kapag matatag na tayo sa kabisera, makakakuha tayo ng mas maraming tulong para kay Ginoo. 3 binata. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ginoong Baifu, sa wakas, nagpakita ka na. Buong daan ay palihim akong sumunod. Naghihintay na umalis kayo ngayong araw. Ngayong papunta na kayo sa kabisera ayon sa utos. Kailangan ko na ring umalis tungong Qingping para hanapin si Kuya Jiang. Sasabihin ko lang na pinsan ako ni Kuya Jiang mula sa malayo na pumunta rito para sumama sa kanya. Hindi ito makakaakit ng atensyon ng mga rebelde at mas madali nating magagawa ang mga bagay ng palihim. Napakabuti, Ginoong Baifu, pakiusap. Dapat mong alagaan ng mabuti si Ginoo. Kung may anumang balita, sabihin mo agad sa amin. Huwag kang mag-alala. Tiyak na poprotektahan ko si Kuya Jiang. Kayo naman, sa kabisera, dapat maging maingat sa bawat hakbang. Ang kapangyarihan ni Murongke ay mas malalim kaysa sa inaakala natin. Magkita tayo muli. Ginoo, dapat maghintay ka hanggang sa makabalik kami. Anim na buwan na. Mukhang halos gumaling na ang sugat. Ginoo, sabi ng manggagamot, nasira ang iyong mga meridian. Maaari mo lamang gamitin ang iyong martial arts ng isang beses. Kung pipilitin mo, masisira ang iyong pundasyon. Huwag mong balewalain ito. Alam ko. Ang makaligtas ng buhay ay sapat na pagpapala. Kung mawala man ang aking lakas, okay lang. Wala nang dapat pagsisihan. Anong ibig mong sabihin na walang dapat pagsisihan? Kung wala kang lakas, paano kung may sumalakay na muli? Kaya gusto kong umalis muna kayo rito. Ginoo, hindi kami aalis. Kung aalis, sabay tayong aalis. Oo, Jiang po. Hindi namin kayang iwan ka ng mag-isa. Ako ang prinsesa ng Dalyang. Sinong mga has na galawin ako? Mananatili ako para protektahan ka.
Wala na akong kakayahan sa martial arts ngayon. Hindi ko kayo kayang protektahan. Ang manatili rito ay magdudulot lang sa inyo na sumama sa akin sa panganib. Pumunta muna kayo sa Tianjing hanapin si Nalifu. Kapag lumipas na ang kaguluhan, natural na hahanapin ko kayo. Sino? Maaari ko bang itanong, ito ba ay tahanan ni Jiangxi, Kuya Jiang? Ako ang kanyang pinsang malayo, Zifu. Espesyal na pumunta para sumakan niya. Papasukin siya. Kuya Jiang, matagal na tayong hindi nagkita. Baifu, bakit ka narito? Kuya Jiang, ang iyong mga meridian ay malubhang nasira. Ang ordinaryong gamot ay hindi kayang gamutin ito. Mayroon akong isang bagay dito na baka makatulong sa iyo. Hindi na kailangan. Ang buhay at kamatayan ay nakatakda. Wala na akong pakialam. Ito ang aming pamanang 1,000 taong ginseng. Makapagpapalakas ng pundasyon at enerhiya at mag-ayos ng mga nasirang meridian. Kung gagamitin ito sa paggawa ng gamot, hindi lamang maibabalik ang iyong kakayahan sa martial arts, maaaring higit pa sa dati. Ginoong Bai Fu, ito ay isang bihirang kayamanan. Sigurado ka bang gusto mong ibigay para pagalingin si Gino? Kahit gaano pa kaluho ang kayamanan? Hindi ito katumbas ni Kuya Jiang. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Umaasa ako na pagkatapos mong gumaling ay makakalabas ka at tutulong sa kanyang kamahalan upang patahimikin ang magulong panahon. Ngayon, si Murongke ay nagbabantang parang tigre at ang prinsipe ng Wu ay naghahanda na kumilos. Ang mga tao sa mundo ay labis na naghihirap. Tanging ikaw ang makapagliligtas sa dalyang mula sa kapahamakan. Sige. Pangako ko sa iyo. Naguulat po ako sa inyong kamahalan. Ang prinsipe ng Wu, si Murongxia, sa pangalan ng paglilinis sa paligid ng hari at pagpatay sa mga masasamang opisyal ay nag-alsa sa Jiangnan, sunod-sunod na 3 lungsod ang nasakop. Ang mga rebelde ay papalapit sa Yangzhou. Kamahalan, ako ay handang pamunuan ang hilagang kabalyerya patimog upang supilin ang rebelyon. Salamat sa inyong pagod, tiyuhin ng hari. Ngunit ang prinsipe ng Wu ay may 100,000 sundalo. At mayroon pa siyang prinsesang matanda, si Murong Yan, na nagbibigay ng mga plano sa tabi. Marahil hindi madaling harapin. Kung narito lang si Ginoong Jiang, mabuti sana. Hindi rin alam kung siya ay nasa anong kalagayan ngayon, kung gumaling na ba ang kanyang sugat. Sana ganito na lang palagi. Mamaya magkakaroon pa tayo ng maraming anak. Ang mga lalaki, turuan nating magbasa at magsulat. Ang mga babae, turuan nating tumugtog at gumuhit. Mapayapa ang pamilya. Mas mahalaga pa sa lahat. Ang ganda ng panaginip mo. Sino ang mag-aanak para sa iyo ng maraming bata? Kung gusto ni Ginoo, handa ako. Ako rin. Dahan-dahan lang, huwag mapagod. Kayo ang pinakamahalaga sa akin. Pangangalagaan ko kayo. Para sa inyo ang buong buhay ko. Laging mapayapa. Zifu Zi, bakit kayo narito? Jiang Xiong, may problema. May kagyat na ulat mula sa timog kanlurang hangganan. Biglang nagtipon ang lipi ng Gu. Si General Xiao Qi na nagpapanatag sa timog, nag-utos na ng buong alerto. Ayon sa mga espiya, ang pagkilos ng Gu sa pagkakataong ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi lamang nila inilipat lahat ng mga mangkukulam. Nag-imbak din sila ng maraming pagkain at armas. Malamang na makikipagtulungan sila kay Haring Wu para sa lakayin ng dalyang mula sa Hilaga at Timog. Darating din ang dapat dumating. Kamahalan, nakuha na ng mga rebelde ni Haring Wu ang Yangzhou. Ang kanilang mga armas ay direktang tutungo sa Jiangcheng. Ang lipi ng Gu sa Timog Kanluran ay nagkagulo. Sunod-sunod na bumagsak ang 3 hangganang lungsod. Ang mga barbaro sa Hilaga ay naghahanda na rin. Lahat ng lugar ay nasa panganib. Dumarating ang mga ulat na parang mga snowflake. Ang mga sundalo ay sinanay sa mahabang panahon, gagamitin sa isang saglit. Ngayon, ang bansa ay nasa krisis. Maaari ba ninyo akong tulungan? Kamahalan, ako, Zhou Qiao at Yuan Fengsheng sa loob ng 2 taon ay sumulat ng aklat na Pingrongse. Naglalaman ito ng paraan upang supilin ang paghihimagsik ni Haring Wu at labanan ang mga dayuhang tribo sa hangganan. Detalyadong estratehiya, nais naming ihandog ito sa kamahalan. Isang magandang Pingrongse, malinaw ang pagkakabuo, tumama sa mahahalagang punto. Bawat salita ay para sa kapayapaan at katatagan ng bansa. Sa ganitong magandang estratehiya, bakit ako mag-aalala na hindi masugpo ang paghihimagsik? Ipahayag ang aking kautusan. Italaga si Li Fu bilang kanang punong ministro, mamumuno sa mga gawain ng pagsugpo. Si Zhou Qiao bilang pangalawang ministro ng pananalapi, responsable sa pamamahagi ng mga supply. Si Yuan Fengsheng bilang pangalawang ministro ng hustisya, mamamahala sa mga bilangguan. Linisin ang mga taksil sa loob. Ito ang kautusan. Susundin namin ang utos.
Salamat sa kamahalan sa dakilang biyaya. Mahusay! Tayo, sa wakas, ay makakatulong na sa guro. Kung malalaman ni guro na naisulat namin ang Pingrong Se, tiyak na matutuwa siya. Oo, kapag napigilan na ang rebelyon, makakapunta na tayo sa Qingyang County para makasama si Guro. Itinuro sa ating guro ang sining ng pamamahala at pagtulong sa bayan para sa araw na ito. Hindi natin dapat sayangin ang kanyang itinuro. Mapigilan natin ang digmaan at ibalik ang kapayapaan sa bayan. Ang mga rebelde ay nasa Yangtze River. Mayroon silang piling hukbong dagat. Bagamat malakas ang ating kabalyerya, hindi tayo bihasa sa laban ng pandagat. Kung tatawid tayo ng puwersahan, baka marami ang mamatay. Prinsipe, sapat ang ating supply ng pagkain. Mas mabuting hintayin natin sila rito. Kapag naubos ang kanilang pagkain, sila mismo ang susuko. Hindi. Nagmamadali ang emperador. Ang mga tao sa Jiangnan ay umaasa sa atin. Sana ay matapos na ang rebelyon. Maghintay pa tayo. Tingnan kung may pagkakataong lumusog. Ang hukbo ng hilaga ng tiyuhin ng emperador ay ganoon lang pala. Sa pampang ng Yangtze River, sila ay parang itik na hindi marunong lumangoy. Hindi sila makatawid. Tama ang ika-6 na kapatid. Mayroon tayong Yangtze River na depensa at may piling hukbong dagat. Kahit may 10,000 kabalyero si Murongwe, wala siyang magagawa. Sa loob ng 3 buwan, kapag naubos ang kanilang pagkain, tiyak na aatras sila. Sa oras na iyon, lulusob tayo pa hilaga at sasakupin ang kabisera. Prinsipe, masama ang balita. Kautusan mula sa Timog Kanlurang Hangganan. Ang tribong Gu ay sumalakay ng malakasan. 3 lungsod sa hangganan ang bumagsak. Diretso ang kanilang pag-atake sa Chengdu. Ang mga barbaro sa Hilaga ay sumalakay din. Ninakawan nila ang mga bayan sa hangganan. Nayanig ang kabisera. Ano? Ang tribong Gu at ang mga barbaro ay sabay na sumalakay. Prinsipe, hindi matatag ang ating likuran. Kung makuha ng mga barbaro ang Huyong Pass, malalagay sa panganib ang Tianjin. Ipadala ang aking utos. Lahat ng hukbo ay aalis kagad. Babalik tayo upang depensahan ang Hilaga. Ulat prinsesa, ang prinsipe ng Wu, ang hukbo ni Muronghue, ay umaatras pa Hilaga. Ano, umaatres sila? Tulong mula sa langit. Tiyak na ang tribong Gu at mga barbaro ay sumalakay. Si Murongju ay may problema sa sariling bakuran, kaya kailangan niyang umatras. Mabuti, habang umaatres sila, tatawid tayo agad at hahabulin sila. Lulupigin natin ang hukbo ng hilaga. Ang pag-urong ni Murongju ay tiyak na may nakatagong plano. Manatili muna tayo. Tatawid tayo kapag malayo na sila. Kailan tayo tatawid? Sa loob ng 10 araw. Ang buong Jiangnan ay atin na. Mga ginoo, si Murongju ay tumakas pabalik sa hilaga na nakapusod ang buntot. Mabuhay ang Wuking. Mabuhay ang prinsesa. Ito ay dahil sa katalinuhan ng Wuking at sa pagsisikap ng mga sundalo. Kapag nasakop na natin ang kabisera, kayong lahat ay magiging tagapagtatag ng dinastiya. Tiyak na, ibabahagi ang lupa at bibigyan ng titulo. Magbabahagi tayo ng kayamanan at karangalan. Ipinapabatid sa Wuking at prinsesa may masamang balita. Anong pagmamadali? Bumagsak ba ang langit? Ang mga barbaro at ang tribo ng Gu ay sumira sa kanilang pangako. Pagpasok nila sa mga lungsod ng ating liang, nagsunog, pumatay at nagnakaw sila. Wala silang hindi ginawang masama. Ang Yu at Ji sa Hilaga at ang Yi at Lu sa Timog Kanluran ay lahat pinatay ang mga tao. Walang nakaligtas, matatanda, babae o bata. Umaagos ang dugo na parang ilog. Ano? Pinatay ang lahat ng tao? Paano sila naglakas loob? Ano? Itong mga barbarong ito. Nakipagkasundo ako sa kanila na hatiin ang kaharian. Naglakas loob sila, nasaktan ng mga mamamayan ng liyang ng ganito. Naglakas loob silang tratuhin ng ganito ang aking mga mamamayan ng liyang. Hahatiin ko sila sa pira-piraso. Kamahalan. Ang mga mangangabayang barbaro ay nakalusot na sa Juyong Pass. Ang kanilang mga espada ay nakatutok sa kabisera. Patawarin mo ako, kamahalan. Ngayon, kailangan nating hilingin kay Ginoong Jiang Shi na lumabas upang malutas ang krisis. Si Ginoong Jiang ay pamilyar sa mga taktika ng sinaunang tribo. At mayroon siyang Ginoong Bai Fu at General Mei Ziyi na tutulong. Tiyak na matatalo natin ang tribo ng Gu. Ngunit nasaan si Jiang Shi ngayon? Hindi ko alam. Prinsipe, hindi ka pa natutulog sa loob ng 3 araw at gabi. Magpahinga ka muna. Kami na ang bahala dito. Hindi ako maaaring umalis. Kung aalis ako, babagsak ang lungsod ng Tianbei. May 100,000 mamamayan sa lungsod. Hindi ko sila pwedeng iwan. Ngunit prinsipe, wala na tayong reinforcement at nauubos na ang pagkain. Ngayon, tiyak na maglulunsad ng pangkalahatang pag-atake ang tribo ng Gu. Hindi natin ito kayang ipagtanggol. Kahit hindi kaya, kailangan natin ipagtanggol. Ako, si Chu Hechi, ay isang tao ng liang habang nabubuhay at isang espiritu ng liang kapag namatay. Kahit mamatay ako rito ngayon, hindi ko hahayaang ang tribo ng Gu ay tumapak sa lungsod kahit isang hakbang. Si Chu Hechi ay patuloy na lumalaban.
Hindi darating ang inyong mga reinforcements. Kung marunong kayo, isuko na lang ang lungsod. Iiwan ko kayong buo. Kung hindi, kapag nasakop na namin ang lungsod, papatayin namin ang lahat ng mamamayan. Walang matitira, kahit aso o manok. Panaginip. Kahit ako si Chu Hechi ay si San. Hindi talaga ako susuko sa inyong mga barbaro. Dahil hinahanap mo si San, ibibigay ko sa iyo. Ipadala ang aking utos. Salakayin ang lungsod. Pagkatapos masakop, papatayin ang lungsod sa loob ng 3 araw. Anak ng asong Chu, hindi na kaya. Si Jinong Jiang ay si Jinong Jiang. Jinong Jiang. Dumating na si Jinong Jiang. Dumating na ang reinforcements. May pag-asa na tayo. Mga anak ng dakilang liang, sumunod sa akin, patayin. Iligtas ang ating mga kababayan. Protektahan ang ating bayan. Patayin. Mga sundalo sumunod sa akin at lumabas. Wasakin ang tribo ng insekto. Patayin. Patayin. Ingat, Jiang. Salamat, bye. Jiangxi, sinira mo ang aking plano. Ngayon, gagawin ko talaga na bayaran mo ang iyong utang. Ingat, iyan ay insekto. Hari ng insekto, walang epekto sa akin ang iyong mga insekto. Imposible. Ang aking mga insekto ay walang tatalo sa mundo. Lusob. Ang tigas ng shell. Z, gamitin ang mga espesyal na pana. Kamahalan, nasakop ng mga barbaro sa Hilaga ang 2 lungsod. Ang tribo ng insekto sa Timog Kanluran ay patuloy na sumasalakay sa lungsod ng Tianbei. Si General Chu Hechi ay lumalaban ng mag-isa, malapit nang maubos ang kanyang supply. Kamahalan, kung wala ng reinforcements, ang buong Timog Kanluran ay babagsak. Ako, ang emperador, ay may kapangyarihan sa buong mundo. Ngunit hindi ko maprotektahan ang mga mamamayan sa hangganan. Kung walang balita mula kay Ginoong Jiang, mapapahamak ang dakilang liang. Kamahalan, ang prinsesang si Murong Yan at Prinsipe Wu na si Murong Xia ay sumuko at bumalik at nakipagtulungan kay Marshal Jiang para labanan ang kaaway. Ano ang sinabi mo? Nanalo si Ginoong Jiang. Sumuko na sina Prinsipe Wu at Prinsesa. Totoong totoo, malaki ang pinsala ng tribo ng insekto at umatras na sila. Ganap nang naalis ang pagkubkob sa lungsod ng Tianbei. Tinalo ni Marshal Jiang ang tribo ng insekto. Ngayon, ang dakilang liang ay nasa posisyon ng panalo. Ang guro ng emperador ay talagang guro ng emperador. Sa kanyang pagharap, nalutas ang krisis ng bansa at nasakop ang mga rebelde. Ito ay biyaya para sa dakilang liang. Dahil nandito si Marshal Jiang, bakit ka pa matatakot sa mga dayuhan? Ipadala ang aking utos. Kung sina Murong Yan at Murong Xia ay nagbayad ng kanilang pagkakasala, patawarin na ang nakaraan. Kung tinulungan mo noon ang aking nakababatang kapatid na si Murong Ke na maupo sa trono, bakit umabot sa ganito ang kaguluhan sa buong mundo? Tama si ate? Sabi ko, Kuya Jiang, hindi mo ba alam ang kalooban at kakayahan ni Murong Shen? Ay malayong mas mababa kaysa sa dating Crown Prince? Kung noon ay naging emperador ang prinsipe, ang mga barbaro at tribo ng pangkukulam, ay tiyak na hindi magiging ganito kakapal ang mukha. Baka nagkaisa na ang mundo, hindi natin alam. General Murong. Sinasabi ng lahat na ang dating Crown Prince ay mabait at mapagmahal, may kakayahang pakalmahin ang mundo. Pero talaga ba ninyo siyang kilala? Ako ang kanyang tunay na kapatid na babae. Paano ko siya hindi makikilala? Ang aking kapatid ay mabait at mapagbigay. Siya talaga, ang itinalagang tagapagmana ng langit. May mga bagay na nakatago sa nakaraang 10 taon, hindi kailanman sinabi sa iba. Ngayon, ang katotohanan noon ay sasabihin ko sa inyo. Jiangxi, anong nangyari sa iyo? Sobra ba ang sakit ng sugat mo? Ngayon, inanyayahan ko kayong lahat upang tamasahin ang magandang sandali. Halina't uminom tayo ng tasang ito. Jiangxi, tumigil ka na sa pagbabasa. Tikman mo itong cake. Napakasarap ng lasa. Ang sakit ng dibdib ko. Kailangan kong umalis muna. Puntahan ko ang Crown Prince, babalik din ako agad. Ikaw. Ito ay hindi sakit. Ikaw ay sinasapian ng demonyo. Dahil natuklasan mo ang aking lihim, ngayon, hindi ka makakalabas ng buhay dito. Mga tao, patayin siya, ha? Murong Ke.
Ikaw na demonyo, tiyak na tatamaan ka ng kidlat. Hangal namang gugulo. Paano kang nangahas na pumatay sa kabisera? Hulihin siya. Maaaring siya ang maging karapat-dapat na prinsipe. Noong araw, lahat sa palasyo ay nagsasabi, si Murungke ay mabait, may kakayahang magpatahimik ng bansa. Ngunit ang isang mabait na tao ay hindi kailanman magkakaroon ng adiksyon sa hilaw na karne, at hindi rin papayag na patayin ng mga dayuhan ang mga tao. Ang mga barbaro, ang tribo ng Gu, nangahas silang lumabag sa kasunduan at patayin ang mga tao. Sa likod nito, marahil ay ang tahimik na pahintulot ni Murungke. Ito ba ang imperyong dalyang na gusto niya? Kung talagang gusto niya, bakit niya pinatay ang dating emperador noon? Siya ang dapat na prinsipe. Ang kapatid ko, Kung ganoon. Ngayon, maaaring, kailangan kong mamatay dito. Upang mabayaran ang kasalanan sa pangalawang kapatid. Dapat ganito na noon pa. kung gayon, patayin na lang. Ang angkan ng Li sa Jiangnan ay lumaban bilang isang buong pamilya. Nagkansela ang merito at demerito. Ang pangunahing puwersa ng Gu tribe ay nawasak. Ang hari ng Gu ay napatay sa plano ni Jiangxi. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa loob ng tribo. Nagpasakop sila sa dalyang at naging basalyo. Ang mga barbaro ay lubhang napinsala ng hari ng hilagang depensa. Tumakas sila patungo sa hilagang kapatagan. Wala nang kakayahang sumalakay muli. Tapos na ang lahat. Ang mundo ay hindi akin. Kahit ang kapatagang ito ay hindi ako kayang tanggapin. Kamahalan? Ipinapabatid ko sa kamahalan. Si Murungke ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili. Sumuko na ang Gu tribe. Ang kaguluhan sa mundo ay natapos na. Sa wakas, payapa na. Salamat kay Ginoong Jiang. Salamat sa lahat ng tapat na opisyal. Sa pamamagitan ng utos ng langit, ang emperador ay nag-uutos. Ang unang ranggo sa pinakamataas na pagsusulit sa palasyo, Li Fu. Si Li Fu ay nagtagumpay sa 3 antas na pagsusulit. Siya ay karapat-dapat sa malaking tungkulin. Ako, ang emperador, ay nagtatalaga sa iyo bilang kaliwang punong ministro upang mamahala sa mga gawain ng estado. Si Zhou Qiao ay magiging pangalawang ministro ng pananalapi. Si Yuan Fengsheng ay magiging kanang punong ministro. Sama-samang pangalagaan ang imperyong dalyang. Kami ay nagpapasalamat sa biyaya ng kamahalan. Mabuhay ang emperador. Mabuhay siya ng matagal. Nasaan si Ginoong Jiang? Ako ay nagbigay ng gantimpala sa lahat ng may gawa, ngunit siya lamang ang nawawala. Kamahalan, nagpadala na ako ng mga tao upang hanapin siya sa lahat ng dako. Sa loob at labas ng Tianjing, wala kahit saan ang bakas ni Ginoong Jiang. Siya ay tahimik nang umalis kanina pa.